Ang sabi nila may mga sakit na hindi nagagamot ng gamot. May mga luha na hindi kayang patuyuin ng paglipas ng panahon. May mga pangungulilang hindi tinatalo ng kahit ilang dasal kasi hindi mo naman gustong mawala yung taong yon. Gusto mo lang siyang makasamang muli. Kung nakikinig ka at isa ka na rin sa nawala ng taong minamahal, ipapaalala ko lang na hindi ka nag-iisa. Hindi ka mahina dahil umiiyak ka pa rin. Hindi ka pa rin moved on kasi mahal mo pa rin sila. Hindi ka dapat mahiya sa lungkot na dala mo araw-araw dahil ang bigat na yan ay patunay kung gaano ka magmahal. Pero sana, sa gitna ng sakit, huwag mong kalimutang may mga buhay pa rin naghihintay sa'yo. May mga tao pa rin nangangailangan ng tapang mo. At may Diyos na hindi ka iniwan kahit pakiramdam mo mag-isa ka. Ang sakit ng pagkawala, hindi mawawala. Pero araw-araw pwede kang bumangon. Hindi dahil nakalimot ka, kundi dahil pinipili mong mabuhay sa alaala nila. Dahil minsan, ang pinakamalalim na pagmamahal ay yung nagpapatuloy kahit wala na sila. Ako nga pala si Joselito. Hindi man maganda ang naging buhay ko, pero pinili kong patuloy na lumaban at magpatuloy. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Oh, mukhang maaga kang gagawa ng sorbetes ngayon ah. Baka pwedeng mag-almusal muna tayo bago ka maghalo dyan. Sige na, mauna ka na mag-almusal. Kailangan ko itong madaliin dahil dadaling ko pa ito kina Doña Enriqueta. May order na naman pala siya sa'yo? Halos buwan-buwan yata. May ginaganap na okasyon sa mansyon niya. Hindi na nakapagtataka yun, no? Mayaman at kilalang politiko yung asawa niya Kaya malamang na laging may ginaganap na okasyon sa kanila. Ang sabi pa nga ng Doña mabibigat na tao yung bisita niya kaya sarapan ko daw to. Baka naman yumama ka na sa pagtitinda mo ng sorbetes ah. Kilalang kilala ka na dito sa lugar natin, pati na rin sa ibang baryo Yung iba nga dumadayo pa dito para lang magpagawa ng sorbetes sa'yo. Kapag yumaman ako, magtatayo ko ng malaking gawaan ng sorbetes. Uy, maganda yung naisip mo ha. Kunin mo rin ako ha. Kahit supervisor o manager, pwede na sa akin. Ang taas naman pala ng posisyon na gusto mo. Bala ko, kunin ka lang tagahalo ng sorbetes Uy, grabe ka naman. Matalik na kaibigan mo ako tapos tagahalo lang yung trabaho ang ibibigay mo sa akin. O bakit? Yun nga ang sikreto para sumarap yung sorbetes Kung hindi lang ako naturuan ng lolo ko, hindi ko naman sana mamanahin yung paggawa niya nito Ang galing din ng lolo mo no? Buti na lang may naipamana siya sa'yo kahit papaano bago siya pumanaw. Natutunan ko na rin namang mahalin. Ayaw ko makakalimutan siya ng mga tao dito sa baryo natin Ang gusto ko, maalala pa rin na siya ang pinakamagaling at pinakamasarap gumawa ng sorbetes. Tsak na masaya si lolo mo ngayon, lalo na kung nakikita niya yung sipag at dedikasyon mo sa ginagawa mo. Hindi ako kumibuka banong at nagpatuloy sa paghahalo ng mga sangkap para mabuo ang sorbetes. Tipid lang akong ngumiti at pinunasan ng pawis ko sa noo gamit ang puting towel na nakasampay sa balikat ko. Alam ko naman na hanggang ngayon hindi ka pa nakaka-move on sa nangyari kay Nancy. Alam ko rin na kaya ka nagpapakapunong abala sa paggawa at pagbebenta ng sorbetes para kahit papano makakalimutan mo yung sakit at hindi mo siya maalala. Sabi ko naman sa iyo ayos lang na huminto. Huminga ka saglit at umiyak kung kinakailangan. Tapos, laban na lang ulit sa hamon ng buhay. Habang nabubuhay ako, hindi na yata mawawaglit sa isip ko kung paano nawala si Nancy. Hanggang ngayon ba?
Sinisisi mo pa rin ang sarili mo kung bakit nawala ang lolo mo at si Nancy? Alam mo naman ang sagot ko dyan. Nagpakawala ng buntong hininga si Oscar para marahang lumapit sa akin. Tinapik-tapik niya ako sa balikat. Alam mo pre, sa paglipas ng panahon, makakalimutan mo rin ang nangyari. Sa ngayon, sariwa pa talaga ang lahat. Kaya ipagdarasal ko na sana makakamit mo yung kapayapaan sa puso mo. Itigil mo na yung pagsisi sa sarili mo dahil hindi mo kagustuhan ng nangyari sa kanila, no? Pero hindi ko sila nagawang ipagtanggol Kung inuna ko lang sana sila. Ay nako, tigil na. Magtitimpla na ako ng kape natin. Baka ibis na matamis ang kape kahit may asukal baka lalo lang pumait. Nang matapos ako sa ginagawa kong sorbetes kabanong, ay nilagyan ko na yon ng yelo at asin sa ilalim para mabuo at lumamig na. Tanghali nang pumunta ako sa bahay ni Doña Enriqueta para dalhin ang order niya. Pinapasok ako ng katulong sa kusina. Inilapag ko sa mesa ang 2 flavor na order sa akin. Habang abala ako sa ginagawa, ay biglang may isang babaeng dumaan. Nung unay, hindi ako nag-abalang tapunan yun ng tingin. Nakikita ko lang ito sa gilid ng mga mata ko na gumagalaw sa kusina. Hanggang sa natigilan ako nang nagsalita ito. Gulat na gulat ang reaksyon ng mukha ko habang dahan-dahang lumilingon sa kanya. Dumating ka na po pala. Bili ni Donya na ibigay ang bayad sa inyo para sa in-order niya. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko kaya naman mabilis kong kinusot ang mga mata ko. Pero naroon pa rin ang babae sa harapan ko. Baka siyang sobrang pagtataka sa mga mata nito pero bahagya pa rin nakangiti sa akin. Nancy? Ikaw nga ba yan? Buhay ka? Pero paano? Paano nangyari na? Paano mong nalaman ang pangalan ko? Siguro sinabi ng Donya. Hindi mo ba ako natatandaan? Hindi Basta ang bili ni Doña Enriqueta sa akin, iabot ko ang bayad sa'yo. Abala kasi siya sa pag-ayos ng sarili niya sa kwarto. Heto, tanggapin mo na. Marami pa kasi akong gagawin Tila nabatubala niya ako ng mga sandaling yon kabanong. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Nancy na dating kasintahan ko ang nasa harapan ko ngayon. Pero bakit hindi niya ako naaalala? Tinanggap ko ang pera at saka yun ibinulsa. O sige na kuya, dito na muna ako. Marami pa kasi kaming gagawin Ha? Teka, saglit lang. Pwede mong magtanong sa'yo? Tungkol naman saan? Bago ka lang bang nagtatrabaho dito? Ngayon lang kasi kita nakita Oo, bago lang ako. Naiinip kasi ako sa bahay kaya naisip kong pumasok ditong kasambahay sa mansyon ni Doña Enriqueta. May magulang ka pa ba? Lolo o lola? Meron, si Lola Mercy na lang ang tanging kasama ko sa buhay. Ang kwento ni Lola, matagal nang patay ang mga magulang ko kaya siya na ang nag-alaga sa akin. Hindi mo ba talaga ako natatandaan? Diretso kong tinitigan ni Nancy parang iniisip nito kung dati na ba kaming magkakilala. Umiling ito ng marahan. Halos sunod-sunod saka malungkot na nagsalita. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin pero marami akong tao na hindi ko kilala at maalala. Ganyan din ang reaksyon nila. Nagugulat sila na buhay pala ako kaya naisip ko kung dati ba ako namatay at nabuhay lang ulit. Tinanong mo na ba yung Lola Mercy mo? Oo, pero ibang sinasabi niya sa akin Madalas siyang galit sa tuwing nagtatanong ako. Kilala mo ba ako ng personal? Baka pwedeng magkwento ka ng tungkol sa akin kung magkaibigan ba tayo o ano? Mahirap sabihin at ipaliwanag pero ang masasabi ko lang, kilalang kilala kita, pati na ang Lola Mercy mo. Ayaw kong sa akin manggaling ang lahat ng kailangan mong malaman kasi gaya nga ng sabi mo, baka magalit ang lola mo. Mabuti pa siya na lang ang tanungin mo. Ayaw nga niyang sabihin ng mga nalalaman niya tungkol sa akin Yung iba pa nga, sobrang takot na takot nung nakita ko. Parang akala mo, nakakita ng multo. Ang ganda ko naman para maging multo, di ba? Kahit naman ako hindi makapaniwala na buhay ka.
Nakita ko kasi kung paano kang namatay dati. Ay, naku, saka na nga tayo magkwentuhan ulit. Tinatawag na ako ni Doña Enriqueta. O sige, maiwan na muna kita ha. Tumakbo si Nancy palabas ng kusina habang ako'y naiwan pa rin sa loob. Kinurot ko ang braso ko para malaman kung nananaginip ba ako. Pero tunay ngang buhay si Nancy. Habang naglalakad ako pa uwi, ay tanging sa kalsada lang nakatutok ang mga mata ko. Hanggang marating ako sa bahay. Naabutan ko pa si Oscar na naglilinis sa kusina. Uy, nandiyan ka na pala. Ano, kumusta lakad mo? Hindi ko kagad sinagot ang tanong ni Oscar. Tila ba wala ako sa sarili na napaupo. Uy, ano ba nangyayari sa'yo? Nagalit ba si Doña Enriqueta? Hindi niya nagustuhan yung dinala mo na sorbetes? Dahan-dahan akong tumingin kay Oscar. Seryoso at walang mababasang kahit na anong emosyon. Marana kong umiling saka nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Maniniwala ka ba na nakita ko si Nancy? Buhay na buhay siya, pre. Ha? Sino ka mo? Si Nancy? Eh di ba patay na yon? Oo nga eh. Ang kaso, nakausap ko siya kanina eh. Hindi ako pwede magkamali. Alam kong siya yun. Pati yung boses niya. Eh pero paano naman nangyari yun? Nakita naman natin kung paano siyang namatay at pinatay. Hindi kaya kahawig at kamukha lang niya yung babaeng nakausap mo? Eh ang kaso, Nancy rin yung pangalan niya eh. At tinatanong niya ako kung kilala ko ba siya. O eh ano naman ang sinagot mo? Hindi ko nga alam kung ano ang sasabihin ko kanina sa kanya eh. Kasi gulat na gulat talaga ako eh. Hindi niya nga ako kilala o matandaan eh. Hindi kaya nawala ang alaala niya? Totoo ba yung reincarnation? Ewan ko ba pre, di ko alam. Pero para malaman ko ang totoo, kailangan ko makausap yung lola niya. Tsaka ko na may alam siya sa nangyari. Ay nako pre, mukhang delikado yung iniisip mo eh. Matindi ang galit sa'yo ng lola niya, di ba? Saka ang balita nga, may lahing mangkukulam yun. Baka naman ulamin ka pa kapag nagpunta ka sa bahay niya. Pero hindi ako matatahimik eh. Lalo na't hindi mawala sa isip ko si Nancy. Kanina nga, gusto ko siyang yakapin nung nakita ko siya eh. Pinigilan ko lang yung sarili ko. Saka sabi mo nga, di ba? Hindi kanya maalala. Ang hirap ng sitwasyon mo ngayon. Magtatatlong taon na simula nang mamatay siya. Mukhang maayos naman siya eh. Kung ano man ang pinaplano mo, ipinapaalala ko lang sa'yo na dapat handa ka masaktan ulit ha. Nakita ko kung paano kang naghinagpis nang mawala si Nancy. At sana ngayon maging handa ka sa kung anong pwedeng mangyari. Lalo na yung dibdib mo. Pati bayad mo ng husto yan. Naguguluhan talaga nga ako pre. Alam ko, kahit naman siguro akong nasa sitwasyon mo, ganyan din ang mararamdaman ko eh. Normal yung nararamdaman mo. Nang gabing yun kabanong ay lumabas ako ng bahay. Tapos na akong kumain at nakapagpababa na rin ako ng kinain. Kinuha ko ang palakol na ako mismo ang gumawa. Isinukso ko rin sa bewang ko ang mahabang tabak na nangintab pa ang talim ng tamaan ng ilaw. Ito ang naiwan na sandata na galing sa lolo ko na namayapa. Hindi na mabilang kung ilang aswang na ba ang napatay ng tabak na ito. Kakaiba ito dahil ang hawakan ay may nakaukit pa na mga baybaying letra. At kahit ang ibabaw ng tabak mismo ay may talim din kaya naman kahit na sinong aswang ang tamaan ay tiyak na mamamatay. Bukod doon ay may karga rin itong dasal at ritual mula kay lolo na ngayon ay ako na ang gumagawa. Kailangan kong alagaan ang mga sandata ko dahil ito ang tanging panlaban ko sa mga nilikha ng dilim. Nang mamatay sina Nancy at lolo, ay ipinangako ko sa sarili ko na papatayin at uubusin ko ang lahat ng aswang sa baryo namin o kahit na sa ibang mga lugar. Tahimik akong lumabas sa bahay ko at naglakad sa dilim. Habang naglalakad ay naramdaman ko na may kakaiba sa paligid. Nanatili lamang akong diretsyong naglalakad habang nakikiramdam pa rin. Maya-maya, gumalaw ang mga sanga, tuyong dahon at siit sa madilim na kakahuyan.
Hindi pa rin ako huminto dahil hinihintay kong sumugod ang nagtatago sa kakahuyan. Hindi nga nagtagal at biglang lumitaw sa harapan ko ang isang aswang. Pangkaraniwan lang ang itsura nito. Parang sa tao pero mapupula at nanlilisik lang ang mga mata. Mahaba at matutulis ang ngipin nito. Sa nakikita kong itsura ng nasa harapan ko, hindi ko napigilang mapangisi. Isang aswang na mahina. Anong ginagawa mo dyan sa loob ng kakahuyan? Hindi sumagot ang nilalang na tinanong ko, Kabanong. Nanatili lamang ito sa kinatatayuan habang nakatitig sa akin. Nang hindi ito sumagot, ay saka lamang ako kumilos. Ibinaba ko ang pasa na palakol sa lupa mula sa aking balikat. Hindi na ako nag-aksaya ng oras pa. Mabilis akong sumugod, saka inundayan ng matulis na palakol ang aswang. Hintatakot itong umatras at akmang kakaripas ng takbo. Ibinato ko ang hawak na palakol. Umikot yun sa ere at saka tumusok ang palakol sa batok ng aswang. Bigla itong bumagsak at hindi na nakagalaw. Dahan-dahan akong lumapit saka binunot ang palakol sa batok nito. Kumalat at umagos ang dugo nito pababa sa lupa. Di man lang ako pinagpawisan. Habang pasa ng palakol, ay naglakad pa ako at naglibot Kabanong sa madilim na kakahuyan. Baka sakaling may makita pa ako na aswang na pwedeng patayin. Halos madaling araw na nang magpasya akong umuwi sa aking bahay. Kinabukasan, nang tumigas na ang sorbetes na ginawa ko nung madaling araw, ay lumabas na ako ng bahay para magbenta. Habang naglalakad ako, ay may mga iilan na bumibili sa akin. Mga suki ko na sila. Nang makarating ako sa eskwelahan ng elementarya, ay hinintay kong maglabasan ng mga bata sa oras ng tanghali. Marami rin ako mga suki ng mga bata. Habang nakatayo, ay biglang may nagsalita sa harapan ko. Kuya, pabili nga po yung nasa malaking apa. Nancy? Anong flavor ang gusto mo? Etong chocolate at keso na lang. Saan ka pala pupunta? Wala ka bang trabaho ngayon kina Doña Enriqueta? Hindi ako pumasok ngayon kasi nagpaalam ako na magpapahinga. Bakit? Mahirap ba ang trabaho mo sa mansyon? Medyo. Lagi kasing may ginaganap na okasyon sa mansyon ng Donya eh. Oh, eto na pala yung sorbetes mo. Magkano pala to? Hindi na, wag na. Libre na lang yan. Ha? Naku, baka malugi ka. Magbabayad ako. Hindi na nga. Libre ko na nga sa'yo yan. Basta magandang binibini, libre. Oy, nakakaya naman. Dati naman hindi ka nahihiya sa akin eh. Tinitigan ako ni Nancy. Baka sa mga mata niya ang pagkalito at tila nag-iisip sa sinabi ko. Pasensya ka na kung hindi talaga kita natatandaan ha. Baka naman pwede kang magkwento sa akin ng mga bagay tungkol sa pagkatao ko mismo. Sa totoo lang, maraming tanong sa utak ko na gusto kong malaman ng sagot eh. At tingin ko, ikaw ang makakasagot sa lahat ng gusto kong malaman. Sigurado ka ba na gusto mo talaga malaman ang lahat ng tungkol sa'yo? Oo. Ayaw naman akong sagutin ng lola ko kaya ikaw na lang ang tatanungin ko. Mukha ka naman mapagkakatiwalaan at hindi magsisinungaling eh. Kaya lang, baka magalit ang lola mo kapag sinabi ko ang lahat eh. Baka kulamin ako nun. Kasalukuyang kinakain ni Nancy ang hawak na sorbetes nang bigla itong matawa. Muntik na ring maibuga ang kinakain. Hindi ka kukulamin nun. Masasamang tao lang ang kinukulam niya. Gusto ko magsabi o magkwento pero baka hindi ka maniwala eh. Paano kung maniwala ako? Nagpakawala ako ng malalim na buntong hininga, Kabanong. Titig na titig pa rin si Nancy sa akin habang maganang kumakain ng sorbetes. Kahit ba sa panaginip, wala kang nakikita o napapaniginipan tungkol sa nakaraang buhay mo dati? Ang totoo niyan, may mga napapanaginipan ako pero bigla na lang siyang nawawala sa utak ko sa tuwing nagigising ako eh. Hindi ko na siya maalala kahit na anong pilit kong alalahanin. Nancy, magkasintahan tayo dati. Ha? Totoo ba yung sinasabi mo o binibiro mo lang ako? Kahit kailan, hindi ako magsisinungaling sa iyo, Nancy.
nagkahiwalay ba tayo? Nakipaghiwalay ba ako sa'yo? Hindi. Pero pinatay ka ng aswang na isa sa mga nakalaban ko. Yung aswang na yon, nagkaroon ng malaking pagkagusto sa'yo. Kaya pinatay ka niya para hindi tayo magkatuluyang dalawa. Kung pinatay ako, mabutit buhay pa ako hanggang ngayon. Yan nga din ay pinagtataka ko eh. Kung paano kang nabuhay. Kasi nakita kita kung paano kang pinatay at nawalan ng hininga eh. 3 taon na ang lumipas. At ngayon, nandito ka sa harapan ko. Buhay na buhay. Diyos ko, isa kayang himala ang nangyari sa akin para mabuhay ulit? Kilalang magaling namang kukulam ang lola mo. Tsak na may alam siya sa mga katanungan mo. Yun na nga ang problema eh. Ayaw magsalita o magkwento ng lola ko tungkol sa bagay na yan. Ang tungkol lang sa nakalipas ang kaya kong sabihin sa'yo. May tanong ako. Hanggang ngayon ba'y mahal mo pa rin ako? Nabigla ako sa tanong na yun ni Nancy Cabanong. Hindi ko alam kung kailangan ko bang sagutin yon o dapat bang ilihim ko na lang. Pero mas sinunod ko ang idinidikta ng puso ko. Nancy, kahit kailan, hindi nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Nang mamatay ka, pakiramdam ko parang namatay na rin ako eh. Hindi ko alam kung paano akong nagigising sa umaga at nabubuhay pa rin sa mundong ito. Nagpatuloy ako kahit na napakahirap at hindi ko matanggap na nawala ka. Hindi nakakibo si Nancy. Diretso lang itong nakatingin sa akin. Hindi ko mabasa kung ano ang tumatakbo sa utak niya ng mga oras na yon. Pinigilan kong tumulo ang mga luha ko. Ayaw kong ipakita kay Nancy ang kahinaan ko. Pero hindi rin ako handa sa gagawin niya. Bigla siyang lumapit sa akin, saka ako niyakap ng mahigpit. Hindi ako nakapagsalita man lang. Pinakiramdaman ko siya at hindi nagtagal ay gumanti rin ako ng yakap sa kanya. Doon na humalagpos ang pinipigilan kong luha. Tahimik akong napaiyak sa balikat niya. Ramdam ko na may katotohanan ng lahat ng sinabi mo. Alam ko na ako ang dahilan ng hinagpis at kalungkutan mo. Hayaan mo akong bumawi sa'yo. Hayaan mong kilalanin kita ulit kahit na hindi na kita maalala. Kung alam mo lang kung anong nararamdaman ko nung nakita kita ulit. Umasa ako na maalala mo ko at isang araw pupuntahan mo ako sa bahay ko para sabihin na, Usilito, mahal ko, naalala na kita. Simula nang mawala ka, puro galit at kalungkutan na lang ang nararamdaman ko sa puso ko eh. Shh! Sige na, tama na. Naniniwala ako na darating ang takdang araw o panahon na babalik ang lahat ng alaala ko. Gusto pa sana naming mag-usap ni Nancy pero naglabasa na ang mga estudyante. Pumila na ang mga suki ko at naging abala na ako sa pagbebenta ng sorbete sa mga bata. Saglit pang nanatili si Nancy. Masaya at nakangititong nakamasid sa mga bata habang baka sa mukha nila ang saya sa tuwing hahawakan ng sorbetes na inaabot ko. Maya-maya'y nagpaalam na ito na uuwi na at baka hinahanap na siya ng lola nito. Nung tumalikod si Nancy, ay tinukso pa ako ng mga bata na iniwan na raw ako ng kasintahan ko. Napapangiti at napapailing na lang ako sa kapilyuhan ng mga bata. Hapon na nang nakaubos ako ng tinitindang sorbetes. Pauwi na ako sa bahay ko nang makasalubong ko si Oscar. Uy, mabuti naman at naabutan kita. Maaga ako nakaubos ngayon eh. Baka naman may natira ka pang sorbetes dyan kahit konti. Lulutuin ko sana at ipapainom ko sa pamangking kong inuubo. Malas mo lang dahil sinimot ang tinda ko ngayon eh. Tumingin-tingin ka na lang dyan sa gilid. Baka may oregano o dahon ng lagundi na madadaanan ka dyan. Bumunot ka na lang. Mabisa rin naman na halamang gamot yun sa ubo eh. Nako, baka hindi malunok ng pamangking ko yung katas ng oregano Sobrang bait pa naman nun. Kailangan niyang tisin yung lasa para gumaling siya. Bakit parang may kakaiba sa aura mo ngayon ha? Kumunot ang noo ko kabanong at iniwas ang tingin kay Oscar habang ang kaibigan ko naman ay parang kinikilatis ang buong mukha ko. Ano naman ang magiging kakaiba sa akin? Dati na akong gwapo. Hindi yun. Kakaiba yung ngiti mo Tsaka maaliwala sa mukha mo ngayon.
Hindi kagaya dati na parang lagi mong pasa ng daigdig. Kung ano-ano na lang ang napapansin mo. Mami ka nga. Siguro may nakita kang chicks o kaya naman may isang babae na nakakuha ng atensyon mo, no? Sino kaya siya? Maganda ba siya? Bumili ba siya ng sorbete sa'yo? Tapos, nakipagkilala ka? Nagkausap kami ni Nancy kanina. Ang excitement sa mukha ni Oscar ay biglang napalitan ng pagkabigla. Nanlalaki pa ang mga mata nito. Lumingon-lingon pa sa paligid saka muling tumitig sa akin. Ha? Ano naman ang napag-usapan nyo? Nagtanong siya tungkol sa katauhan niya. Di sinabi ko na dati kami magkasintahan. Ha? Ano naman ang naging reaksyon niya? Naniwala naman ba siya sa'yo? Tingin ko, naniwala naman siya eh. Niyakap pa nga niya ako eh. At alam kong umiyak ka na naman. Hindi ko napigilan eh. Hanggang ngayon, alam mo naman na mahal ko pa rin siya eh. Nako! We're dead over there! Anong we're dead over there? In Tagalog, patay tayo dyan! Puro ka naman kalokohan, no? Alam mo, hindi ko siya pipilitin na ituloy namin yung relasyon namin pero ipaparamdam at ipapakita ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Baka sakaling makatulong yun para maalala niya ako. Para maalala niya yung lahat. Hindi kita pipigilan sa gusto mo kung yan ang makakapagpasaya sa'yo. Di gawin mo. Pero bibigyan din kita ng babala na ihanda mo rin ang puso mo na masaktan ulit. Kahit pa ulit-ulit ako masaktan, ayos lang. Ang importante, hindi mawala yung pagmamahal ko sa kanya. Uy, teka lang. May nakita nga pala akong dahon ng lagundi. Pipitas na lang muna ako ng ilang pirasong dahon ha. Tingnan ko na lang kung hindi pa gumaling yung pamangking kong yun. Huwag na kasi kamong lumalabas kapag mamog na. Malamig ang klima ngayon lalo na kapag paggabi na. Yan, tigas din kasi ng ulo nun eh. Kaya laging ibinibitin ng bayaw ko sa sako eh. Sa'yo yata nagmana ng kakulitan at katigasan ng ulo yung pamangkin mo eh. Oy, hindi ah. Napakabay ko kaya't napakatino ko. Alam mo, sa 10 sinabi mo, diyan ako hindi maniniwala. Di wag ka maniwala. Lakas mong mambus ka ngayon ha. Porkit masaya ka lang ngayon ha. O sige na, magpapahinga muna ako sa bahay. Bukas, agahan mo na lang ang punta dito sa bahay kung gusto mong tumulong sa paggawa ng sorbetes ha. Titingnan ko kung matutulungan kita. Baka kasi utusan na naman ako ng tatay ko na mamili sa palengke sa madaling araw eh. Latag na ang liwanag sa paligid nang dumating si Oscar sa bahay. Halatang pagod ito kaya naman hindi ko na pinatulong sa ginagawa ko. Magkakapi muna ako ha, bago kita tulungan dyan sa ginagawa mo. Nako, di na kailangan. Magkapit magpahinga ka na lang muna dyan. Mukhang maaga kang gumising kanina eh. Oo, pumunta kasi ako sa palengke para mamili. Nagluto rin muna ako sa amin bago nagpunta dito. Kumusta ba yung nanay at tatay mo? Di ganun pa rin. Madalas pa rin umatake yung pagsakit ng dibdib ni tatay. Si nanay naman, hirap pa rin maglakad dahil sa rayuma. Ay, nako. Malayo lang kasi yung malaking ospital dito sa atin eh. Hindi naman sapat yung mga gamot na binibigay sa center natin. Iniisip ko nga na ibenta ko na lang yung isang bato ko para maipagamot ko si nanay at tatay eh. Ang hirap maging mahirap. Uy, masisiraan ka naman ng ulo. Bebenta mo talaga yung bato mo? Oo eh. Mahal ang benta nun. Baka sakaling yumaman pa kami. Magunos dili ka nga. Maraming paraan para mapagamot ang mga magulang mo. Pwede ka lumapit sa mga ahensya ng gobyerno dito sa atin. Nagbibigay naman sila ng tulong kapag lumapit ka eh. Nako, yung tulong na sinasabi mo, baka ilang buwan pa bago maibigay. Baka nga patay na yung mga magulang ko kapag yan ang hinintay ko eh. Alam naman natin na kurakot ang halos lahat ng nakaupo sa politika. Basta, wag mong ibebenta yung organ mo, yung kidney mo. Paano na yung mga magulang mo kung ikaw naman ang malagay sa alanganin, di mas kawawa sila kapag ikaw nagkasakit? Nagdadalawang isip din naman ako. Kapag wala na akong pagpipilian, saka ko lang gagawin yon. O tara na, pagkape muna tayo. May dala akong pandesal, medyo mainit-init pa. Nagkape na ako kanina eh. Mamaya na ako kakain ulit. Tatapusin ko na lang para tumigas na at maibenta ko na tong ice cream mamaya. Eksaktong 10:00 ng umaga ay nagsimula na akong maglakad
habang sumisigaw ng sorbetes. Naiwan si Oscar sa bahay ko para siya ang maglinis ng lahat ng kalat ko. Naglilinis na rin siya sa bahay ko at binigyan ko na lang siya ng pera. Tulong ko na rin yun sa kanya. Kahit papano naman kasi ay malaki rin naman ang kinikita ko sa pagtitinda ng sorbetes. Kagaya ng dati, tuwing maririnig ng mga taong sigaw ko ay isa-isa silang lumalabas para bumili sa akin. Hanggang sa makita ko na naman si Nancy. Nakangiti itong lumapit sa akin saka bumili. Mukhang maganda gising mo ngayon ah. Nakita kasi kita eh. Kailan ka pa natuto mambola ha, Aber? Hindi ako nambobola, no? Totoo yung sinasabi ko. Oh, eto. Magpalamig ka muna. Doon ka ulit pupunta sa eskwelahan? Oo, doon naman ako madalas eh. Pwede ba akong sumama? Eh, ayos lang naman sa akin. Basta ba, hindi nakakaabala sa iyo eh. Nakakainip kasi sa bahay eh, kaya naisipan kong lumabas. Eh, yung lola mo pala. Abala si Lola. May ginagawa siya sa loob ng kwarto niya. Baka kasi hanapin ka niya ha. Nagpaalam naman ako na lalabas. Ni hindi nga siya tumingin man lang sa akin eh. Araw at gabi naririnig ko na parang may dinarasal siya. Pero hindi ko alam kung para saan yon. Tsak na magagalit siya. Kapag ganong abala siya eh, ayaw niyang iniistorbo siya eh. Ayoko mag-isip o magsalita ng masama laban sa lola mo. Mabait naman siya eh, kahit na may pagka-misteryosa. Mabait naman talaga si Lola, kahit na madalas sinusungitan niya ako. Humihingi naman siya ng pasensya at siyempre, sino ba naman ako para hindi siya patawarin? Naisip ko na baka dala lang yun ang edad niya. Matanda na kasi kaya siguro madalas bugnutin siya pero kahit na ganon, mahal na mahal ko pa rin ang lola ko. Eh tama lang naman na mahalin mo ang lola mo. Ako kasi, nag-iisa na lang sa buhay eh. Ha? Wala ka ng mga magulang? Ang lolo't lola mo, wala na rin sila? Wala na sila eh. Ang lolo ko, kasabay mo siyang namatay nun. Napansin ko ang matinding pagkabigla sa magandang mukha ni Nancy. Ilang sandali pa ay bigla yung nagbago at napalitan ng pag-aalala. Pasensya na. Hindi ko alam at wala rin akong natatandaan sa nangyari. Bakit ba kami pinatay ng lolo mo at sinong pumatay sa amin? Anong dahilan niya para patayin kami? Ayaw ko nang sabihin at ikwento. Baka isipin mo pa. Mas maganda na siguro ganyan na lang. Yung wala ka natatandaan sa lahat ng nangyari para ligtas ka. Ligtas ka sa kapahamakan. Pero gusto ko malaman ng lahat eh. Saka na. Kapag siguro may natatandaan ka na kahit konti. Mabuti pa, busin mo na lang yung sorbetes mo at malapit ang matunaw oh. Hapon na nang makaubos at matapos ako sa pagtitinda Abanong. Hindi pa naman ako pagod pero nahiga muna ako sa papag. Nagmumuni-muni habang nakatitig sa kisame. Binabalikan ko sa isip ko ang maamo at magandang mukha ni Nancy. Naalala ko rin ang naging pag-uusap naming dalawa. Masaya ko dahil kahit papaano ay may pagkakataon akong makita at makausap siya. Aminado naman ako na hanggang ngayon ay siya pa rin ang laman ng puso ko. Ayaw ko lang samantalahin ang pagkakataon na wala siyang maalala. Nagdarasal at umaasa ako na sana isang araw ay manumbalik ang lahat ng alaala niya. Sa ganoong pagkakataon ay baka pwede na kaming magsama at kung suswertehin ay aalokin ko na siya ng kasal para bumuo na kami ng isang pamilya. Nang sumapit ang gabi ay lumabas ako ng aking munting bahay. Ipinasan ko ang palakol sa aking balikat at ang matalim na tabak sa aking bewang. Ilang gabi na akong hindi lumalabas kaya naisip kong maghunting ng mga aswang. Sa paglalakad ko ay nakaramdam ako ng kakaibang enerhiya sa paligid. Nagpatuloy ako sa paglalakad at nakikiramdam hanggang sa makita ko ang isang aswang na nasa madilim na kakahuyan. Nakaluhod ito at tila may kinakain base na rin sa lakas ng pagpilas nito sa laman gamit ang mga ngipin. Tumayo ako di kalayuan sa nakikita ko at pinagmasdan ng aswang. Siguro ay naramdaman ito na may ibang presensya sa paligid kaya natigilan ito sa ginagawa. Hawak pa rin ang laman ng tao ay dahan-dahan itong lumingon sa akin. Nagkasalubong ang titig namin.
Lumayo ito at pinahid ang nagkalat na dugo sa bibig nito. Oh, bakit ka tumigil sa kinakain mo? Mukhang masarap yung hapunan mo ah. Hindi sumagot ang aswang. Nanlisik ang mga mata nito at biglang sumugod papalapit sa akin. Mabilis naman akong nakailag sa pag-atake niya. Ibinaba ko ang palakol at iwinasiwas sa aswang na patuloy pa rin sa pag-atake sa akin. Mukhang hindi pa siya nasiyahan sa kinain niya. At ako pa yata ang balak gawing hapunan. Sa paglapit ng aswang ay sinalubong ko siya ng hawak kong palakol. Tumama ang tulis noon sa noo ng aswang. Dilat itong bumagsak sa lupa. Inapakan ko ang palakol at binunot ito mula sa pagkakabaon sa noo nito. Iniwan ko siya at naglakad ako sa masukal na kakahuyan pero wala na akong nakita pang mga anak ng dilim. Pakiramdam ko ay nagtago sila dahil nasaksiyan nila ang ginawa ko sa isang kauri nila. Kinabukasan, maaga kong lumabas ng bahay para magbenta ng sorbetes. Habang naglalakad ako at kinakalog ang bell na maliit sa kamay ko, ay nakasalubong ko si Lola Mercy, ang lola ni Nancy. Nagkasalubong ang mga mata namin. Ni isa ay walang gustong bumitaw ng titig. Lola Mercy, pwede ko po ba kayong makausap? Ano ang pag-uusapan natin at tungkol naman saan? Tungkol po sa apo niyong si Nancy. Napansin kong nagiba ang ekspresyon ng mukha nito at pailalim na tumingin sa akin. Nananahimik na ang apo ko. Pakiusap ko sa iyo, huwag mo na siyang gambalain pa. Meron lang po naman akong gustong malaman. Ang tungkol ba sa muli niyang pagkabuhay? Opo. Paano pong nangyari na nabuhay siya ulit? Hindi mo na kailangang malaman ang tungkol dyan. Ang masasabi ko na lang ay, mas mabuti na huwag kang magsabi o magkwento sa kanya ng tungkol sa nakaraan niya. Mas maganda na wala siyang maalala at malaman para hindi siya mabagabag. Maayos na ang buhay niya ngayon. Inilalayo ko lang siya sa panganib at kapahamakan. Pero karapatan ko rin malaman kung anong ginawa mo sa kanya para mabuhay siya ulit. May karapatan din si Nancy na malaman ang lahat sa naging buhay niya dati. Kung talagang mahal mo ang apo ka, susunod ka sa bilin at pakiusap ka. Alam ko po na pinoprotektahan niyo lang si Nancy. Pero nakikiusap po ako. Kahit ngayon lang na ipaliwanag niyo po sa akin kung anong ginawa niyo para mabuhay siya ulit. Binuran niyo ba yung mga alaala niya kaya wala siyang matandaan? Lahat kaya kong gawin para sa pinakamamahal kong apo. Siya na lang ang meron ako. Kaya hindi ako papayag na mawala siya sa akin. Sige na, maiwan na kita at kailangan ko nang umuwi. Lola Mercy! Wala na akong nagawa ng lumakad palayo ang matanda. Gusto ko pa sana siyang kulitin pero mukhang wala akong mapapala sa kanya. Pakiramdam ko may tinatago siyang sikreto. Kahit ano pa yon, aalamin ko yon. Pagdating ko sa eskwelahan ay eksaktong labasan na ng mga bata. Nakailera na ang mga suki ko sa harap at naging abala na ako sa pagbebenta ng sorbetes sa kanila. Maya-maya pa ay may isang bata na lumapit. Sa tabi nito ay si Nancy. Tipid akong ngumiti sa kanilang dalawa. Alaga ko nga pala, apo ni Doña Enriqueta. Hello. Mukhang pauwi na kayo ah. Oo, ayaw nang pumasok kaya uuwi na kami. Hindi ko naman mapagsabihan dahil panay ang iyak kanina. Mapapagalitan pa ako ng Doña kapag nagsumbong to eh. Ang ganda-ganda mo tapos umiiyak ka lang. Bigyan kita ng sorbetes para hindi ka na umiyak. Ayos ba yun sa'yo, bata? Nagliwanag ang mukha ng bata na sa tansya ko ay nasa edad 8 o 9 na gulang pa lang. Ngumitito't masayang inabot ang sorbetes. Agad din itong dinilaan ang hawak at bakasang sobrang kaligayahan sa mukha nito. Maraming salamat nga pala ah. Bigyan mo pa ako ng isa, yung para sa akin naman. Huwag mo nang bayaran ha. Libre ko na sa inyo yan. Ako, marami na akong utang sa'yo. Tanggapin mo na itong bayad ko. Hindi na. Ayos lang naman saka hindi naman ako malulugi. Kung ayaw mong tanggapin, ayos lang. Maraming salamat nga pala ulit ha. Magsasalita pa sana ako pero biglang may humintong magarang sasakyan sa tabi namin.
Pagbaba ng salamin ay ang driver pala ng Donya. Sinusundo na nito si Nancy pati ang alagang bata nito. O paano? Dito na muna kami Joselito ha. Maraming salamat ulit. Walang anuman. O sige, ingat kayo ah. Nang umalis na ang magarang sasakyan, ay tanging usok at alikabok ang iniwan noon sa kalsada. Mabuti na lang ay natakpan ko ang mga tinda kong sorbetes. Hapon, naglalakad na akong pauwi sa bahay. Kagaya ng dati, ay naubos ko na ang itinitinda kong sorbetes. Habang naglalakad at nagpupunas ng pawis, ay bigla kong natigilan. May naramdaman kasi akong parang nakatingin at nagmamasid sa akin. Huminto ako at nagpalinga-linga sa paligid. Puro puno at maliit na palayan ang kasalukuyang kong dinaraanan. Mataas pa ang sikat ng araw kaya imposibleng aswang ang nararamdaman ko sa paligid. Pagtingin ko sa isang puno ng mangga ay biglang nagtago ang tila tao na nakita ko roon. Tinitigan ko ang puno, umaasang lalabas o magpapakita ang tao roon. Kung sino ka mang nagtatago dyan sa puno ng mangga, lumabas ka at magpakita ka sa akin. Ano ba sadya mo? Pero walang lumabas na tao. Nagpakawala ako ng buntong hininga at inikot-ikot ko ang aking leeg. Pinalagutok ko rin ang mga braso at kamao ko. Sa isip ko ay baka mapalaban ako. Hindi naman ako natatakot dahil dala ko naman ang tabak ko na nasa bewang. Lalapit na sana ako sa puno ng mangga nang biglang, Uy, mabuti naman at pauwi ka na pre. Sakto, may dala akong iniyaw na bulig. Nahuli ko to kanina at ako mismo ang nag-iyaw. saan ka ba galing? Bigla kang sumusulpot na lang. Galing nga ako sa amin. Ay teka, ano bang ginagawa mo dyan? Iihi ka ba? Uy, magpasintabi ka ha. Baka mamaya maihihan mo yung nakatira dyan sa puno. Sira ulo, hindi ako iihi. Nawala na ang tao na nagtatago sa likod ng punong mangga. Ni hindi ko man lang nakita kung sino yon. Tara na! Sabay na tayo umuwi para makakain tayo. Habang mainit pa tong dala ko. Oh. May kamatis ba sa inyo? Masarap yung gawing sausawan sa toyo at chili. Tara na nga, umuwi na nga tayo. Napakaingay mo. Nawala na tuloy yung taong kailangan ko makita. Pagdating sa bahay, ay agad na dumiretso si Oscar sa kusina. Hinayaan ko na siyang kumilos at maghain ng aming kakainin. Nakakaramdam na rin ako ng gutom dahil hindi pa ako kumakain ng tanghalian at merienda. Habang hinihintay ko matapos si Oscar, ay napapaisip naman ako kung sino ang taong kaninang sumusunod sa akin. Muli ko ring naalala ang tungkol sa pag-uusap namin ni Lola Mercy. Okupado ang utak ko kaya hindi ko narinig na tinatawag na pala ako ni Oscar. Uy! Lalim naman niyang iniisip mo. Nakailang tawag na ako sa iyo ha. Tara na! Nakapag-kain na ako oh. Kaya kumain na tayo. Ay, pasensya na ha. Marami lang akong iniisip. Kagaya ng ano? Nagugas ako ng kamay sa tabo at nagsimulang kumuha ng kanin. Sumubo muna ako ng 2 sunod saka muling nagsalita. Nakasalubong ko kanina si Lola Mercy. Yung lola ni Nancy? Yung mangkukulam dito sa atin? Oo. Ano naman ang napag-usapan nyo? May papakulam ka ba sa kanya? Ugok ka talaga. At sino naman ipakukulam ko? Ikaw. Uy, maawa ka naman sa akin. Ako lang ang inaasahan ng magulang ko kaya wag mo naman gawin sa akin yan. Hindi nga ako magpapakulam. Kinausap ko lang siya tungkol kay Nancy. O ano naman ang sinabi na matandang yun sa'yo? Gusto ko lang naman malaman kung paanong nangyari na muling nabuhay si Nancy. Pero ayaw niya magsabi ng kahit na ano. Alam mo, tingin ko, may sikreto siyang tinatago kaya ayaw niyang sabihin sa'yo yung tungkol doon. Yan nga rin ang iniisip ko eh. Kaya aalamin ko kung ano yung sikreto na yon. Hindi kaya dahil mangkukulam nga siya, kaya ginamitan niya ng itim na maika si Nancy? Posible. O kaya baka nakipagkasundo siya sa demonyo para muling mabuhay yung apo niya. Nakakilabot naman. Handaan niyang gawin ng lahat, kahit lumapit pa siya sa Diablo. Lalo na kung yun na lang ang pagpipilian niya. Nako, mag-iingat ka na lang pre ha. Sa totoo lang, natatakot ako na baka mapahama ka pa kapag inalam mo pa yung tungkol sa pagkabuhay ni Nancy.
Kaya kung ako sa'yo, maghanap ka na lang ng ibang babae. Marami namang iba dyan na magaganda rin, kagaya ni Nancy. Hindi ko kaya maghanap ng iba eh. Hindi na siya mapapalitan sa puso ko. Siya lang ang nandito. Sabay turo ko sa dibdib ko. Iniwas ni Oscar ang tingin sa akin at nagpatuloy sa pagkain. Ay nako, ikaw ang bahala pre. Nagkakaedad ka na. Para sa akin, mas maganda kung bubuo ka na lang ng pamilya at lalagay sa tahimik eh. Tigil mo na yung pagpatay sa mga aswang na yan. Alam kong sa kanila mo ibinubuhos ang lahat ng galit at hinanakit mo sa nangyari dati. Natatakot lang ako na baka makahanap ka ng katapat mo. Hindi ako natatakot. Gusto ko pa rin patayin yung mga aswang. Gusto kong maubos sila lahat. Pagkatapos namin kumain ni Oscar, ay nagpaalam na ito na uuwi na sa kanila. Nagpasalamat naman ako sa libreng ulam na dala niya. Nang makalis na ito, ay nahiga na ako para makapagpahinga. Sa pagod ko, ay hindi ko namalayan na nakatulog ako. Hindi ko alam kung anong oras na pero bigla akong nagising dahil sa sunod-sunod na katok sa pinto. Kahit tinatamad, ay pinilit kong bumangon. Ang nasa isip ko noon ay baka si Oscar ang kumakatok. Minsan kasi ay nakikitulog siya dito sa bahay ko. Ay nako, kung kailan naman 10 oras na ng gabi, saka ka naman... ha? Naputo lang sasabihin ko nang mapagbuksan ko si Nancy. Biglang nawala ang antok ko at para akong binuhusan ng yelo. Nancy? Ikaw pala yan. Ano ang... Pwede bang makituloy muna? Napansin ko ang panaylingon ni Nancy sa paligid. Iba rin ang itsura nito kaya naman nilakihan ko ang pagkakabukas ng pinto. Mabilis siyang pumasok at tila natatarantang naupo sa sofa na gawa sa kawayan. Pasensya ka na Joselito kung nagambala kita ngayong gabi. Wala namang problema sa akin. Bukas na bukas ang bahay ko para sa'yo. Teka, kumain ka na ba ng hapunan? Tubig, baka gusto mo nang maiinom. Sige, pengi ako. Tumayo ako at nagpunta sa kusina. Habang kumukuha ko ng tubig, ay tiningnan ko si Nancy. Bakas pa rin ang pagkabahala sa kilos nito. Hindi mapalagay sa kinauupuan at panay ang tingin sa bintana at pinto. Oh, uminom ka muna. Nilagok ni Nancy ang tubig at saka inilapag sa maliit na mesa na nasa harapan namin. Ano ba nangyari? Bakit sumugod ka dito ng 10 oras ng gabi? Si Lola kasi. O bakit? May nangyari ba sa lola mo? Narinig ko siya na may ginagawa sa isang kwarto namin sa bahay. Alam ko naman na may ritual siyang ginagawa dahil dati ko nang naririnig pero kanina... Tahimik lang ako na nakikinig kay Nancy. Hinihintay ko kung ano ang sasabihin niya. Iniisip ko na baka may natuklasan siya sa ginagawa ng lola niya. Kanina sumilip ako sa pinto ng kwarto. Nakita ko na nakaharap siya sa isang bungo na nasa altar. Tapos may hawak siyang manika at dinadasalan niya yon. Huwag ka magagalit Nancy Dito sa baryo namin, alam dito na isang mangkukulam ang lola mo. Wala namang nagpapatunay pero base sa nakita mo, parang totoo nga talaga yung mga chismis. Natatakot kasi ako. Kasi yung manika na hawak niya, may nakadikit na litrato ko mismo. Naramdaman yata ni Lola na nakasilip ako kaya tumigil siya at lumingon sa pinto. Nakaalis naman ako kagad pero hindi ko alam kung nakita niya ako. Sa takot ko, lumabas ako at pumunta dito sa bahay mo. Mabuti na lang at natandaan mo itong bahay ko. Oo nga no. Teka, paano ko naalala kung saan ang bahay mo? Ang alam ko lang, naglalakad lang ako kanina Sa isip ko, pupuntahan kita. Kaya nung nakita ko ang bahay mo, kumatok agad ako. Ibig sabihin, alam pa rin ng isip mo kung saan ang bahay ko. Natutuwa ko kasi kahit papaano may natatandaan ka kahit hindi mo pinipilit alalahanin. Gusto ko nang maalala ang lahat. Pakiramdam ko kasi hindi ako makakilos dahil sa mga taong nakakakilala sa akin. Marami silang sinasabi at tinatanong pero wala akong maisagot dahil wala akong maalala Ang hirap ng sitwasyon ko sa totoo lang. Tumabi ako kay Nancy at tinawakan ng 2 kamay niya. Naintindihan ko ang sitwasyon mo kaya gusto rin kitang tulungan.
Marami lang din na gumugulo sa isip ko eh. Baka masama lang ang maidulot nito sa'yo kapag sinabi ko ang lahat. Nung nakaraan, nakita ko lola mo. Gusto ko siyang tanungin kung anong ginawa niya para muli kang mabuhay. Pero nagalit lang siya eh. At ayaw niya magsabi ng kahit na ano. Ganyan din ang ginagawa ni Lola sa akin. Minsan nga, gusto kong mainis o magtampo dahil sa mga nililihim niya. Pero pilit ko siyang iniintindi dahil lola ko pa rin siya at mahal ko siya. Noon at ngayon, hindi ka pa rin nagbabago. Sweet ka pa rin lalo na sa lola mo. Nung magkasintahan pa tayo dati, sweet din ba ako sa'yo? Oo naman. Mahihiya na nga lang ang langgam sa kaswitan mo sa akin eh. Maraming salamat Joselito dahil hindi mo sinasamantalang sitwasyon ko ngayon. Kung tutuusin, pwede mo akong angkinin ulit kagaya ng dati pero hindi mo ginagawa. Nancy, mataas ang paggalang at respeto ko sa'yo. Hindi ko kaya na pilitin ka sa ayaw mong gawin. Ang gusto ko, yung bumalik ang dating ikaw. Yung Nancy na kilala ko at kilala ako. Mas gusto kong maalala at maramdaman ng puso mo kung sino ko sa buhay mo. Mahal kita, Nancy. Mahal na mahal. At handa akong maghintay hanggang sa bumalik ka sa akin. Pinipigilan kong maluha ng sandaling yon, Kabanong. Marahan kong hinagkan ang ibabaw ng kamay ni Nancy. Nang titigan ko siya, ay bigla niya akong niyakap. Unti-unti ay yumapos din ako sa kanya. Hay! Joselita! Alam kong nariyan na ka pa ka! Ilabas mo siya! Mabilis kaming naghiwalay ni Nancy nang marinig namin ang galit na boses ng lola niya mula sa labas ng bahay ko. Si Lola, naku po, lagot ako. Hindi ka naman siguro sasaktan ng lola mo. Pero natatakot ako. Yung ginawa niya kanina sa manika na may nakadikit na litrato ko. Bakit niya dinadasalan yon? Para saan kaya yon? Hindi ko rin alam eh. Tanging ang lola mo lang ang makakasagot yan. Wala ka naman bang nararamdaman na kakaiba? Wala naman. Mabuti kung ganun. Sa ngayon, mas maganda kung umuwi ka na muna sa inyo para hindi magalit ang lola mo. Naririnig ko ang apo ko na nagsasalita sa loob ng bahay mo, Joselito! Huwag mo siyang itago sa akin! Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin! Binuksan ko ang pinto at nagkatitigang kami ni Lola Mercy. Nakatayo ito sa labas at talata ang tinitimping galit sa kulubot na mukha. Wala naman po akong balak na itago ang apo ninyo. Nagpunta lang po siya dito sa bahay ko dahil may gusto siyang itanong. At ano naman ang kasinungalingang sinabi mo sa apo ko? Binabalaan kita, Joselito! Mas maigi kung ititiko mo ang bibig mo! Baka kung ano lang ang masabi mo sa apo ko at maniwala naman yan! Patahimikin mo na siya! Kahit kailan, hindi po ako magsasabi ng kasinungalingan kay Nancy. Naging saksi rin po kayo kung gaano ko siya minahal dati. Nagtataka lang po ako kung bakit ayaw niyong ipagtapat sa kanyang tungkol sa nakaraan niya eh. May lihim po ba kayo itinatago sa kanya mismo? Naningkit ang mga mata ni Lola Mercy. Gumalaw din ng kulubot na bahagi ng panga nito, saka ko dinuro. Kung may inilihim man ako sa apo ko, wala kang pakialam doon! Ginagawa ko lang ito dahil iniisip ko ang kapakanan at kaligtasan niya. Noong pinatay siya ni Artemio, wala ka namang nagawa para iligtas siya. Ngayon na buhay siya, mas gugustuhin ko na wala na siyang maalala kesa naman malagay na naman sa alanganin ng buhay niya. Hindi mo alam kung ano ang ginawa at isinugal ko para mabuhay lang siya. Kaya layuan mo ang apo ko at hayaan siyang mamuhay ng tahimik. Sasagot pa sana ako pero bigla kong hinawi ni Nancy. Mula sa pagtatago sa likod ko ay pumwesto ito sa harapan ko at buong tapang na hinarapang lola niya. Lola, naintindihan ko na kapakanan ko lang ang iniisip mo pero karapatan ko rin na malaman ang lahat. Yun lang naman ang tanging hinihiling ko at paulit-ulit kong tinatanong sa inyo. Pero lagi kayong galit at umiiwas na sagutin ang lahat ng gumugulo sa akin. Paano ako sasama sa inyo ngayon kung ako mismo nakakaramdam na ng takot sa inyo? Yung nakita ko kanina, para saan ba yung ginagawa nyo? Kahit sabihin ko, hindi mo rin mauunawaan lalo na ngayon na magulo ang isip mo. Kasalanan ng Joselito na yan kung bakit ka binabagabag ngayon. Wala po siya kasalanan, Lola. Dahil ako mismo ang lumapit at nangungulit sa kanya. Iniisip din niya kayo.
Kaya iniiwasan din niyang sagutin ang mga katanungan ko. Hindi ka pa po ba naaawa sa akin na para akong tanga at mangmang na walang alam? Buhay nga ako, pero wala naman akong maalala sa naging buhay ko. Mas mabuti pa na namatay na lang ako kaysa ganito na parang buhay ako na patay. Apo ko, ang pinakamamahal kong apo. Darating ang panahon na maintindihan mo rin ako kung bakit ko ito ginagawa. Kaya tara na, umuwi na tayo. Malalim na ang gabi. Nakakaya na sa mga kapitbahay lalo na kay Joselito na naiistorbo pa natin. Nilingon ako ni Nancy. May pag-aalinlangan sa mga mata nito habang nakatitig sa akin. Pilit akong umiti sa kanya para maipakita na ayos lang ako. Mabuti pa sumama ka na sa lola mo. Hindi ka niya sasaktan, kaya huwag ka na matakot. Babalik ako. Babalikan kita. Pasensya na't nagambala ka namin ngayong gabi. Salamat din sa pagpapatuloy mo sa akin. Bago umalis ay pinisilpa ni Nancy ang isang kamay ko. Nang humakbang ito palapit sa matanda, ay agad naman siyang binalutan ng balabal sa katawan. Hinawakan ni Lola Mercy ang kamay ni Nancy at sabay na silang umalis. Naiwan ako na tinatanaw sila habang papalayo. Hindi na ako dinalo pa ng antok dahil sa nangyari, Kabanong. Kahit anong pikit ang gawin ko, ay bumabalik lang sa alaala ko ang takot sa mukha ni Nancy, pati na ang galit sa mukha ng lola nito. Madaling araw ay nagsimula na akong gumawa ng sorbetes. Hindi ko napansin ang oras. Umaga na at tagaktak ang pawis ko sa mukha at katawan. Maganda umaga, pre. Oh, parang ang aga mo yatang nagsimula ah. Tumigil ako saglit at itinabi ang sorbetes na hinahalo ko. Patitigasin ko na lang yon, kaya asin at yelo na lang ang kulang. Sinulyapan ko ang icebox na dala ni Oscar. Hindi na kasi ako nakatulog kaya maaga akong nakagawa ng sorbetes ngayon. Ayos na ba tong yelo na dala mo? Ilalagay ko na sana para tumigas na yung sorbetes. Oo, ayos na yan. Sa iba na ako bumili. Mas maganda ang yelo nila dun. Hindi madaling matunaw. Hindi gaya dun sa dati natin binibilhan. Saan ka ba bumili niyan? Baka pwede mo akong samahan para hindi ka na naaabala pa. Ako na lang ang bibili ng yelo sa susunod. O sige, sa susunod sasama kita para malaman mo kung saan. Ay teka, magtitimpla muna ako ng kape. Sasabay ba kita? Oo sige, sabay mo na ako. Pagkatapos ko maglagay ng yelo at asin sa gilid ng lalagyan ng sorbetes, naupo na ako at pinunasan ng pawis. Tinitingnan ko si Oscar sa ginagawa nito sa kusina. Nagpiprito siya ng itlog. Tsak na ipapalaman namin yon sa pandesal na dala niya. O pre, tara na. Mag-almusal na muna tayo. May dala akong pandesal at saka may binili rin akong kesong puti. Tsaka itlog. Bahala ka na kung anong gusto mo dito. Sige. Salamat pre. May lakad ka ba ngayong araw? Pupunta lang naman ako sa bukid namin. Titingnan ko kung yung mga tanim kong gulay doon baka may harvest na ako. Para maibenta ko naman. Bakit mo pala naitanong? Wala naman. Kapag may na-harvest ka sa mga gulay, bentahan at dalan mo ko ah. Oo naman. Ang dami na nga nagtatanong sa akin kung may harvest na ba daw akong gulay Pagkatapos natin kumain, iidlip muna ako ah. Kailangan ko matulog para sapat ang lakas ko sa maghapong pagtitinda. Bakit ka nga pala hindi nakatulog kagabi? Napuyat ka ba? Kakahanap ng mga aswang? Buti nga sana kung ganun pero iba ang naging dahilan kaya ako napuyat Kwento mo naman sa akin kung ano yan. Pumunta kasi si Nancy dito kagabi. Tapos nag-iskandalo rin yung lola niya sa labas. Hinahanap niya si Nancy. Tumawid ng upo si Oscar. Bigla itong napahigop ng kape at saka muling nagtanong. Bakit ka pinuntahan ni Nancy? Naalala ka na ba niya? Hindi, pero natatandaan niya kung saan yung bahay ko. Puno nga siya ng takot kagabi. Gusto ko siyang protektahan at itago pero hindi ko naman pwedeng gawin yun kasi wala akong karapatan. Kapag nakilala at naalala niya na ako, baka pwede na. Naku po, naisip ko na mangyayari talaga yan. Ang ibig sabihin, kahit nakalimot ang isip, pero hindi ang puso.
Parang gusto kong kiligin ah. Pwede nang ipalabas sa TV ang kwentong pag-ibig nyo. Uy, seryoso ako pre ha. Kung nakita mo lang kung paano nagsagutan yung maglola kagabi. Ang lakas din ng radar nung matanda, no? Alain mo yun. Alam niya kung saan pupuntahan yung apo niya. Sa bagay, mangkukulam nga pala yun. May tanong ako. Dating manggagamot ang namayapa mong lola at lolo, di ba? Bakit dinadasalan ng isang manika na may nakadikit na litrato ng tao? Tumingin sa malayo si Oscar habang napapahima sa baba. Hindi ako sigurado dyan, pre. Wala rin naman akong sapat na kaalaman tungkol sa ginagawa ng lolo't lola ko. Pero, alam ko, kapag dinadasalan ng manika, pwedeng sumpa yun sa tao. Bakit pala, pre? Ayaw mo na bang pumatay ng aswang? Mag-aaral ka na rin ba ng itim na karunungan? Yan ang hinding-hindi ko gagawin, no? Yan kasi ang nakita mismo ni Nancy kagabi na ginagawa ng lola niya. Nakita raw niya na nakadikit yung litrato niya sa manika at inuusalan ng dasal o ritual. Kaya natakot at nagpunta dito sa bahay ko. Teka lang, pre. Mahintay mo ba ako? Bakit? Ano bang gagawin mo at saan ka pupunta? Ukayin ko lang saglit yung lolo't lola ko para itanong yung tinatanong mo sa akin. Sira ulo. Siyempre, biro lang yung pre. Pero, sige, seryoso na. Ang may papayo ko lang kay Nancy, mag-ingat na lang siya sa lola niya. Hindi natin alam kung gaano kapanganib yung lola niya. Hindi rin natin alam kung ano ang kakayahan niya, lalo na't isa na yung mangkukulam. Ang mga mangkukulam, hindi naman lahat masama eh. May mabuti rin naman at pwede rin nilang pagsabayin ng kasamaan at kabutihan. Depende sa gusto nilang gawin sa kapwa nila. Kapag nakita mo ulit si Nancy, sabihin mo yan sa kanya. Babala lang naman. Pagkatapos kong marinig ang mga sinabi ni Oscar, ay nahulog ako sa malalim na pag-iisip. Nang matapos kami kumain ng almusal, ay nagpaalam ng aalis si Oscar. Ako naman ay natulog muna. Kailangan kong gumising ng 9:00 para maligo at mag-asikaso ng mga ititinda kong sorbetes. Sorbetes! Bili na kayo ng sorbetes! Iba't ibang flavor! Merong keso, ube at tsokolate. Murang-mura lang. Kapag maganda, libre na. Totoo ba na kapag maganda ang bibili, libre na? Nagulat ako nang biglang sumulpot mula sa likod ko si Nancy. Uy, kaya nga lagi kitang nililibre, di ba? He, bolero. Pabili na nga ng isa. Lahat ng flavor ilagay mo. Oh, kumusta ba? Nagkaayos na ba kayo ng lola mo? Maayos naman kami. Hindi ko na tinanong si Lola tungkol sa nakita ko kagabi. Ayaw ko muna siyang kulitin. Mabuti naman at hindi ka na niya pinagalitan pagka uwi niyo kagabi. Tahimik lang si Lola. Iniiwasan din siguro niyang pag-usapan yung tungkol sa nangyari kagabi. Oh, eto, magpalamig ka muna. Mukhang ako ang benamano mo ah. Kaya tanggapin mo itong bayad ko ah. Wala munang libre ngayon. Hindi na ako nakatanggi. Tinanggap ko ang inabot niyang bayad. Pinagmasdan ko si Nancy habang nakatitig ako sa kanya ay naramdaman ko na may mga matang nakamasid sa amin. Mabigat at mainit ang titig na yon. Palihim akong nagpalinga-linga sa paligid pero wala naman akong napansin na kakaiba. Sige Joselito, dito na muna ako. May kailangan kasi akong bilhin eh. Ha? Oo sige, ingat ka ah. Nang maglakad palayo si Nancy, ay napansin ko ang isang bulto ng lalaki na sumunod dito. Sinuri ko ang kabuuan niya at napagtanto ko na baka ito ang nararamdaman ko kanina na nagmamasid sa amin. Hindi ako nag-alangan na sinundan ko sila. Sa pagsunod ko, ay napansin yata ni Nancy na nasa likod lang ako. Lumingon ito sa akin at bahagya pang nagulat nang makita ko. Joselito, anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? May nakita lang akong kahina-hinalang tao kanina kaya sinundan kita. Sino naman ang taong yon? Kilala mo ba? Hindi nga eh. Kaya sumunod ako para malaman sana kung sino siya. Iginala ko ang paningin sa paligid pero hindi ko na nakita ang lalaki. Para itong pumutok na bula na biglang naglaho. Hindi ko na rin maramdaman ang presensya ng ibang tao. Baka naman nakasabay ko lang sa paglalakad yon.
Siguro nga. Talasan mo na lang ang pakiramdam mo ha. Hindi natin masasabi kung kailan may panganib. Natatakot tuloy ako sa mga sinasabi mo. Hindi ko gustong takutin ka. Babala lang yung sinasabi ko. O sige, dito na ako. Tsak na malapit nang lumabas mula sa eskwelahan yung mga suki ko eh. Mag-ingat ka sa pupuntahan mo ha. Kinagabihan, hindi ako nagpahinga muna. Naisip kong lumabas muna ng aking bahay. Gusto kong maghanap ng mga aswang para patayin. Nilinis ko ang palakol at tabak na lagi kong ginagamit at dala. Nang matapos ako sa ginagawa, ay naghanda na ako sa paglabas. Kasalukuyan na akong nasa labas, lumilibot sa masukal at madilim na kakahuyan at kagubatan dito sa baryo namin. Habang naglalakad, ay panay ang sulyap ko sa bilog at maliwanag na buwan. Nagulat pa ako na magliparan ng mga paniki. Muntik na akong dapuan ng iba. Wisit! Lumayo kayo sa akin! Dumapa ako sa lupa at mabilis din bumangon nang umalis sa mga paniki. Natigilan ako nang may maramdaman akong presensya. Hinawakan ko ng mahigpit ang palakol ko at pinakiramdaman ang nasa paligid ko. Kailangan kong maging handa. Hindi nga ako nagkamali dahil biglang may sumugod sa akin mula sa kung saan. Kumapit ito sa likod ko at balak akong kagatin sa batok. Nagpumiglas ako at tinawakan sa kamay ang pangahas na aswang. Nang mahawakan ko ito, ay saka ko siya pilit inalis sa likod ko. Umatras ako ng umatras at dinikdik ko siya sa katawan ng malaking puno na nahagip ng mga mata ko. Napasigaw sa sakit ang aswang. Ayaw mong umalis ha? Itong sa'yo! Paulit-ulit kong binangga ang aswang sa puno. Ilang sandali pa ay bumitaw na rin ito sa pagkakakapit sa akin. Nangihina itong bumagsak sa lupa at halos nakapikit na at lupaypay. Bibitiw ka rin naman pala eh. Pinahirapan mo pa ako. Kaya mo, tatapusin ko na ang paghihirap mo ngayon. Hinawakan ko ang palakol at ubod lakas na ibinuon yun sa ulo ng aswang. Hindi man lang ako nakaramdam ng awa kahit na itinas nito ang dalawang kamay. Tanda ng pagsuko. Nang bumaon ng tulis ng palakol ko sa ulo nito, ay sumirit ang dugo nito. Tumalsik pa ang iba sa binti at paa ko. Agad ko ring hinugot ang palakol at parang walang nangyari na nilisan ng walang buhay na aswang. Bigla kong natigilan. Pinakiramdaman kong muli ang paligid dahil parang may mga mata na namang nakamasid sa akin. Sino ka? Magpakita ka at huwag ka magtago sa dilim! Ngunit walang lumalabas. Mabilis ding naglaho ang presensya ng sinuman. Hindi ko na inisip kung sino yon. Baka isang aswang na naduwag lumabas dahil nakita ang ginawa ko sa isang kalahi niya. Pagkauwi sa bahay ko, ay naligo ako para mawala ang lansa ng dugo na kumapit sa katawan ko. Hindi na ako matutulog kaya gagawa na lang ako ng sorbetes. Eksakto pagkatapos ko magbihis ay bumungad sa akin si Oscar na nasa labas ng bahay. Nakaupo ito roon at hinihintay ang paglabas ko. Oh, ang aga mo naman yata ngayon. Maaga talaga akong pumunta. Balak sana kitang isama sa binibilan ko ng yelo para alam mo na rin. At ikaw na kamo ang bibili sa susunod. O ano, magkakape ba muna tayo? Mamaya na lang pagka uwi natin. Bumili muna tayo ng yelo. Habang naglalakad ay napansin kong panay ang lingon ni Oscar. Sino ba nililingon-lingon mo dyan? Sinisiguro ko lang na walang sumusunod na aswang sa atin. Nakwento kasi sa akin ng pinsan ko kagabi na may pinatay na kapitbahay nila. Aswang daw ang may gawa. Hindi pa rin ba talaga sila nauubos? Sa tingin ko, kaunti na lang ang aswang dito sa baryo natin. Lumilipat na yata sila sa ibang baryo para doon magasik ng lagim. Kung kinakailangan na dayuhin ko sila sa ibang bayan, gagawin ko para maubos ko lang sila. Naghahanap na naman sila ng mabibiktima eh. Hindi na sila naawa sa mga taong pinapatay nila. Kalma ka lang pre. Asasaan ba't mauubos mo rin sila? Kaya pala napansin ko na kakaunti na lang ang nakikita kong aswang dito sa lugar natin. Hindi kagaya dati. Naalala mo pa ba yung nangyari? 3 taon na ang nakalilipas? Paano ko naman makakalimutan yun? Muntik na nga akong lapain ng pangit na aswang na yun. Buti na lang mabilis ang lolo mo. Pinatay niya yung aswang kaya nakaligtas ako.
Kung hindi lang namatay si Lolo, baka hanggang ngayon, magkatuwang pa rin kami sa pagpaslang sa mga aswang. Okay lang yan. Hanggang doon na lang ang buhay ng lolo mo eh. Masaklap man ang naging dahilan ng kamatayan niya pero alam kong masaya siya dahil matapang siyang nakipaglaban sa mga kampo ng dilim. Malakas lang talaga yung Artemio na yon. At saka nakaganti ka na naman, di ba? Napatay mo rin yung gago na yon. Parang hindi pa rin sapat kahit napatay ko siya. Pakiramdam ko, may kulang pa rin na hindi ko mabigyan ng pangalan. Kulang? O dahil nga nung pinatay rin si Nancy, alam ko naman na hanggang ngayon, tinatago mo pa rin ang sakit dyan sa dibdib mo eh. Kailan ka pa nag-aral magbasa ng damdamin ng tao? O si Lito naman, kaibigan kita eh. Matalik na kaibigan. Kaya alam kong nararamdaman mo kahit hindi mo sabihin sa akin. Natural lang sa lalaki na magtago ng emosyon. Para kasi sa atin, kahinaan na kapag nagsabi tayo ng nararamdaman eh. Oh, nandito na pala tayo. Saglit akong tumigil sa paglalakad. Hinayaan ko si Oscar na kumatok sa pinto ng pagbibilhan namin ng yelo. Nakasarado pa yon. May kalakihan ng pwesto. Hindi ko masabi kung bahay ba yon o talagang ginawa lang para sa gawaan o pagbebenta ng yelo. Sa ilang beses na pagkatok ni Oscar, hindi nagtagal ay may lalaking may edad na ang nagbukas ng pinto. Sinuri ko ang itsura niya at kabuuan. Malaki at matikas na lalaki ito. Puro puti na ang buhok pati ang balbas at bigote. Napansin ko rin ang naglalakihang muscle nito sa braso. Siguro ay batak sa pagbubuhat ng yelo kaya para itong regular na nagpupunta sa gym. Ang gaga mo naman yata ngayon, Utoy. Opo, isinama ko po yung kaibigan ko. Siya po yung gumagawa ng sorbetes. Yung kinukwento ko sa inyo. Tinitigan ako ng matandang lalaki. Seryoso ang mukha nito at kung normal na tao, tsak na matatakot na dito. Anong pangalan mo, Totoy? Joselito po ang pangalan ko. Parang narinig ko na dati ang pangalan mo ah. Marami kasi siyang suki dito sa baryo natin ng ice cream. Saka namana po niya sa namatay niyang lolo yung pagtitinda ng sorbetes. Ah, ganun ba? Mabuti naman na ipinagpatuloy mo ang tinitinda ng lolo mo. Pumasok muna kayo dito sa loob. Malamig dyan sa labas eh. Kukuha lang ako ng yelo. Punin niyo po ulit itong icebox na dala namin ha. At pakidagdagan na rin. Siksikin niyo pong maigi. Naupo kami ni Oscar sa mahabang upuan na naroon. Habang tahimik kaming nakaupo, ay bigla ko namang naramdaman na may mga matang nakamasid sa amin. Iginala ko ang paningin sa paligid pero kagaya ng dati ay pawang katahimikan ang nakita ko. Hanggang sa parang may ibang kausap si Mang Petronilo sa loob. Hindi ko maintindihan kung ano ang pinag-uusapan nila dahil halos bumubulong lang sila. Ilang sandali pa ay lumabas ang matanda bitbit ang icebox. Ito na ang yelo. Pasensya na kung natagalan. Hindi naman po kami nainip. Ito po pala ang bayad oh. Sa susunod po, baka si Joselito na lang po ang pupunta dito para bumili. Tumingin si Mang Petronilo sa akin. Seryoso ang mukha nito kaya naman tinitigan ko rin siya. Parang may kung ano sa matanda na hindi ko mawari kung ano. Basta nakakasindak ang bawat titig niya sa akin. May bago pala akong suki kung ganon. Basta kapag pumunta ka dito, Totoy, kumato ka lang kapag naabutan mong sarado pa kami, ha? Opo, sige po. O sige po Manong, tutuloy na po kami. May gagawin pa po kasi kami. Salamat po ulit ha. Bago tuluyang tumalikod ay saglit ko pang tinitigan na matanda. Seryoso pa rin itong nakatitig sa akin. Habang naglalakad kami, ay ramdam kong may sumusunod sa amin. Bagay na hindi napansin ni Oscar. Pagka uwi natin, magkapit mag-almusal muna tayo. Parang masarap yung siningag na kanin at tuyo na may sausawang kamatis at toyo. Wala pa nga tayong nagagawa pagkain na kaagad ang nasa isip mo. Huwag ka mag-alala. Ako naman na magluluto eh. Gawin mo lang ang kailangan mong gawin. Tabi! Mabilis kong tinulak palayo si Oscar. Umilag din ako at agad na hinugot ang tabak na nasa bewang ko. Agad namang nakaiwas ang pangahas na sumugod sa amin. Anak ng... Ano ba yun? Sino ba yun? Mukhang may bisita tayo. Hoy! Kung sino ka man!
Hindi ka sasantuin ng taba ko! Sinundan ko ng tingin ko ang anino na mabilis na nagtago sa malaking puno. Hindi ko na hinintay na lumabas pa siya. Mabilis akong pumunta sa puno para tingnan kung sino ang panghas na sumugod pero nawala bigla ang nilalang doon. Mag-iingat ka, pre! Muntik na akong matumba nang biglang tumalon sa akin ang nilalang. Nakaiwas naman ako kaya hindi niya ako nahagip ng matutulis ng kuko. Napaluhod ang isang tuhod ko sa lupa. Ganon din ang nilalang at nang magtaas ako ng tingin ay nagkasalubong ang aming mga mata. Magkaharap na kami at kitang-kita ko ang itsura niya. Mapula at nanlilisik ang mga mata nito. Mahaba ang buhok, mahaba ang kuko at nakakakilabot ang kabuuan ng itsura. Kung saan ka man nanggaling, ibabalik kita sa pinanggalingan mo! Mabilis akong tumayo at sinugod ang aswang. Hawak ang tabak ko ay iwinasiwas ko yon sa aswang na kalabang ko. Panay rin ang ilag nito at may kalikutan ng mga mata. Sa muling pagsugod ko ay natamaan ito sa braso. Dumugo yun at muntik nang matumba ang aswang. Nakita ko kung paano niyang tiniis ang hapdi ng sugat na dulot ng aking tabak. Mabuti na lang at medyo nakahiwas ka pa. Kung minalas ka putol sana yung braso mo. Pre, tapusin mo na yan para makauwi na tayo. Baka matunaw na tong yelo na dala natin. Napatingin ako kay Oscar. Hindi ko alam kung seryoso siya o nagpapatawa pa ng mga oras na yon. Tumingin din ang aswang kay Oscar. Nahulaan ko na kagad kung ano ang gagawin nito. Mabilis na lumapit ang aswang kay Oscar. Bago pa man ito magawa ang binabalak, ay nakalapit na ako at agad na hinataw sa kanya ang tabak na hawak ko. Tumama yon sa likod ng ulo niya at bigla na lamang itong bumagsak sa lupa habang sumisirit ang mapupulang dugo. Gulat na gulat naman si Oscar at halos lumawa na ang dalawang mata sa nakita kung paano nawalan ng buhay ang aswang. Agad ko namang kinuha ang tabak na nakabaon pa sa likod ng ulo ng aswang. Nang makuha ko yon, ay agad kong inilagay sa bewang ko. Wisit kang aswang ka. Nananahimik ako dito sa gilid, idadamay mo pa ako. Yan tuloy na pala mo. Hindi pa nakontento si Oscar at sinipa pa nito ang aswang. Tara na, umuwi na tayo. Baka matunaw pa yung yelo. Walang emosyon ng mukha ni Oscar na agad napatingin sa akin. Tumalikod na akong muli at naglakad. Naramdaman ko na sumunod naman siya sa akin. Ang lakas din ng loob ng aswang na yun na sugurin ka no. Sawa na yatang mabuhay Pakiramdam ko, may nag-utos sa kanya na sugurin at patayin ako. Ha? Sino naman ang mag-uutos sa kanya kung sakali? Wala ka bang napapansin kay Mang Petronilo? Wala naman. Mabait naman kasi siya teka. Siya ba yung naiisip mong... Tama ka. Mukhang kilala niya ako Hindi ko alam kung anong motibo niya pero kalaunan, malalaman ko rin yon. Sigurado ka ba dyan? Baka naman nagkakamali ka lang. Hindi. Malakas ang pakiramdam ko Hindi gaya mo ng manhid. Ako? Manhid? Oy, bawiin mo yung sinabi mo May pakiramdam ako, no? Binilisan pa ni Oscar ang lakad para lang mahabol ako. Pero hindi ko na siya pinansin at binilisan pa ang hakbang para makauwi na. Nang makarating kami sa bahay, ay hindi pa rin tumigil si Oscar sa mga sinasabi nito. Nginingitian ko na lang dahil kabisado ko na ang ugali niya. Para mawala ang inis nito, ay ipinagtimpla ko na lang siya ng kape. Nang mawala ang inis nito, ay nagsimula na itong magluto para sa amin ng almusal, habang ako'y abala naman sa paggawa ng sorbetes. Lumipas ang ilang araw na naging punong abala ko sa paggawa ng sorbetes. Maraming umorder kaya ilang araw rin akong hindi nakapagtinda ng sorbetes sa labas. Nang araw na yon ay nagpunta ako sa bahay ni Doña Enriqueta para dalhin ang mga sorbetes na ipinagawa niya. Kaarawan kasi ng apo niya kaya marami siyang ipinagawa dahil maraming bata ang bisita. Pagpasok ko sa loob ay agad akong sinalubong ni Nancy. Matamis itong nakangiti sa akin. Oh, kamusta? Mukhang sobrang abala ka kasi ilang araw kitang hindi nakitang nagtitinda Ayos lang naman ako. Ayun nga, sobrang abala talaga. Pero baka bukas o sa isang araw, magtinda na ulit ako. Gusto mo ba kumain? Ipaghahain kita. Maraming pagkain sa kusina.
Naku, hindi na. Huwag mo na akong intindihin, no? Dinala ko lang naman talaga itong order ni Doña Enriqueta eh. Pero binili niya sa akin na kapag dumating ka, pakainin daw kita eh. Kaso nakakahiya naman. Ako pa yata ang maunang kumain ng handa. Hindi naman. Kami yata ng mga kasambayang naunang kumain eh. Kaya tara na. Bawal ang tumatanggi sa grasya, lumalabo ang mata. Hindi na ako nakapalag ng hawakan ni Nancy ang kamay ko at hilayin ako papunta sa kusina. Napatingin na lang ako sa mga kamay namin. At kagaya ng dati, ay naroon na naman ang kakaibang pakiramdam. Hindi ko alam kung saya o kilig ba ang nararamdaman ko. Basta isa lang ang sigurado. Masaya ako sa tuwing nakikita at nakakasama ko si Nancy kahit na saglit o kaunting oras lang. Hindi talaga nawala ang pagmamahal ko sa kanya kahit na lumipas ang ilang taon. Naupo ko sa harap ng mahabang mesa sa kusina. Sa gitna ng lamesa ay naroon ang mga nakahilerang handa. Sa sobrang dami ay hindi ko alam kung ano ang una kong sasandukin. Binuksan yung lahat ni Nancy at kumuha lamang ako ng tingin ko na masarap na ulam at kainin. Mainit pa ang mga ulam at halatang bagong luto pa. Oh, sabihan mo na akong kumain. Katatapos lang namin kumain eh. Baka naman tumabat maimpacho ko sa sobrang kabusugan. Nahihiya ako na solo lang akong kumakain eh. Baka sabihin nila pa-VIP pa ako. Hindi naman. Saka mababait ang mga kasambay dito, no? Sige na, kumain ka na ng kumain. Ikukuha kita ng juice at salad. Tahimik akong kumain. Naisip ko pa nga si Oscar. Sayang at hindi ko siya naisama. Para sana natikman din niya ang masasarap na handa rito. Tsak na may inggit na naman siya kapag nagkwento ako. Nang ilapag ni Nancy sa harapan ko ang salad at juice ay naupo ito sa tabi ko. Nailang akong sumubo dahil nakatitig siya sa akin. Huwag mo naman akong titigan. Medyo naiilang ako para akong natutunaw sa titig mo eh. Ang gwapo mo kasi. Naisip ko lang kung paano kitang napaibig dati. Muntik na akong mabilaukan dahil sa sinabi ni Nancy. Hinagod naman ng dalagang likod ko at tarantang inabot ang baso ng juice. Tahan-tahan lang kasi. Nabigla kasi ako sa sinabi mo eh. Bigla ko lang naman naisip yon. Saka kung matagal na tayo magkarelasyon, bakit hindi ka man lang nag-alok ng kasal sa akin noon? Inalok kita, pero ang sabi mo noon, magsasabi ka lang kapag handa ka na. Iniisip mo pa kasi na alagaan ng lola mo noon eh. Ayaw mo siyang iwan kapag naging mag-asawa na tayo. Ganun ba? Pasensya na ah. Wala pa rin akong natatandaan eh. Ayos lang. Hindi mo kailangang puwersahin ng sarili mo para may matandaan ka. Hindi na ako magtataka kung bakit kita nagustuhan noon. Kasi napakabait mo eh. Kahit naman ngayon. Alam mo, pakiramdam ko, nagugustuhan pa rin kita. Hindi rin naman nawala ang pagmamahal ko sa iyo eh. Ayaw ko lang nasamantalahin na wala kang maalala kaya ayos na tayo sa ganitong sitwasyon muna. Paano kapag hindi na tuluyang bumalik ang alaala ko? Ayos lang naman sa akin. Bahala ng tadhana kung ano ang plano niya. Itunuloy ko ang pagkain ko habang si Nancy ay malalim na nag-iisip. Nang matapos ako ay agad na akong nagpaalam sa kanya. Ibinigay nito ang bayad sa akin. Mag-iingat ka sa pag-uwi ah. Magkita na lang tayo kapag hindi ka abala. Sige, salamat. Mauna na ako ah. Pagka-uwi ko sa bahay ay nahiga ako. Medyo nakakaramdam ako ng sakit ng balikat at likod kaya kailangan ko magpahinga muna. Habang nakatingin sa kawalan ay ipinatong ko ang isang braso sa noo. Muling pumasok sa isip ko si Nancy at hindi ko maiwasang alalahanin ang nangyari sa amin nung nakaraang 3 taon na ang nakalilipas. Masaya kami magkarelasyon ni Nancy. Siya ay mahilig magluto ng pagkain na almusal at merienda. Saka ibinebenta at inilalako sa baryo namin. Habang ako naman ay tumutulong sa lolo ko para gumawa at magbenta ng sorbetes. Payapa at simple lang ang buhay namin noon. Hanggang sa nakursunadahan ni Artemio si Nancy. Ang binata na may kaya noon sa baryo namin. Nagpakita ito ng interes kay Nancy. Sinabi ni Nancy sa akin na balak siyang ligawan ni Artemio pero sinabi nito na may kasintahan na siya.
Nagalit si Artemio at nagpumilit pa rin na suyuin si Nancy. Pinangakuan pa nito ang dalaga ng maalwan at marangyang buhay kapalit kapag pumayag itong magpakasal. Hindi pumayag si Nancy at iniwan si Artemio pero hindi nagpatinag at tumigil ang lalaki. Hanggang sa pinilit niya si Nancy. Tinakot niya pa ito na sasaktan at papatayin ng lola niya kapag hindi siya pumayag. Ang lahat ng iyon ay isinumbong ni Nancy sa akin. Nakaramdam ako ng galit sa panghaharas na ginagawa niya sa babaeng minamahal ko. Isang araw, sinugod ko si Artemio para pagsabihan at tigilan niya ang panggugulo sa relasyon namin ni Nancy. Pero tinawanan lang ako nito at sinabi na layuan ko si Nancy dahil hindi raw kami nababagay. Nagpantig ang dalawang tenga ko, kaya naman hindi ko napigilan ang bugso ng galit ko. Sinuntok ko siya kaabanong. Nagbugbugan kaming dalawa. Natigilan lang kami nang dumating ang lolo ko at awatin niya kami. Simula noon ay naging mainit na kami sa isa't isa ni Artemio. Sa tuwing magkakasalubong kami ay hindi naiiwasan na magkasakitan kami at magbatuhan ng masasakit na salita. Hindi ako papayag na agawin niya si Nancy sa akin. Dadaan muna siya sa ibabaw ng bangkay ko bago niya makuha ang babaeng pinakamamahal ko. Isang araw, pawisan at tinihingal na kumatok si Nancy sa bahay ko. Pagkabukas ko, ay agad siyang yumakap sa akin ng maigpit. Umiiyak siya habang nagsusumbong na binalak siyang gahasain ni Artemio. Nakatakas lang daw siya kaya tumakbo siya papunta sa akin. Sa sobrang galit ko, ay sinugod ko si Artemio. Nagpang-abot kami at halos basagin ko ang mukha niya sa bugbog na ginawa ko. Akala ko'y magiging maayos na ang lahat. Pero hindi ko alam na galing pala sa lahi ng aswang si Artemio. Nagsumbong ito sa mga kalahi niya at nagplano sila laban sa akin. Isang hating gabi, tahimik ang buong paligid ng baryo namin. Bigla na lamang pumasok si Artemio sa bahay ko. Doon magsisimula ang totoong laban naming dalawa. Tumulong din ang lolo ko para matalo namin si Artemio pero malakas niya ito kaysa sa dati. Si Nancy ay pinatay nito dahil hindi naman daw mapapasa kanya. Nang mamatay si Nancy ay parang naglaho ang lahat ng lakas ko. Umiyak ako at umasang makakaligtas siya. Hindi pa man ako nakakabawi. Nakita ko kung paano niyang pinatay ang lolo ko sa mismong harapan ko. Wala akong nagawa, Kaabanong. Mabuti na lang at dumating si Oscar kasamang ibang kapitbahay nito. Dumating sila para tulungan ako. Hindi nila nagapi si Artemio pero sa sobrang galit kaya pinatay ko siya. Kinuha ko ang tabak na laging tinatago ni Lolo at yun ang ginamit ko para mapatay si Artemio. Natakot pa nga ito nang makita ang hawak kong tabak pero hindi ako nakinig sa pagmamakaawa niya. Tinulungan ko siyang patayin. Pinagtatataga ko siya na para ba akong kumakatay ng karne ng hayop. Inawat na lang ako nila Oscar dahil baka maging giniling na raw ang laman ni Artemio. Pagkatapos noon ay inihatid namin si Nancy sa lola niya at hindi na namin alam ang nangyari. Nakita ko lang ang magkahalong emosyon ni Lola Mercy nang makita nitong wala ng buhay ang apo niya. Sabi pa nito ay siya na ang bahalang maglibing kay Nancy. Bala ko pa sanang tumulong sa paglibing kay Nancy pero inuna kong asikasuhin ang bangkay ng lolo ko. Nang mailibing ko si Lolo ay wala na akong naging balita kay Nancy. Kung nailibing na ba ito? Ilang beses akong pumunta sa bahay nila pero hindi man lang lumalabas si Lola Mercy. Iniisip ko na lang na malaki ang galit niya sa akin dahil hindi ko naprotektahan ang apo niya labang kay Artemio. Doon na nabuo ang matinding puot sa puso ko. Sinisisi ko ang sarili ko kaya namatay ang lolo ko at si Nancy. Ilang buwan ko ring napabayaan ang sarili ko. Pumayat ako dahil madalang akong kumain. Nagmumukmuk lang ako sa loob ng bahay ko. Iniisip at iniiyakan ng masaklap na nangyari sa dalawang importanteng pinakamamahal ko sa mundo. Hindi nakatiis si Oscar kaya madalas niya akong binibisita. Pinapangaralan ng mabubuti para lang makamove on ako sa nangyari. Pero mas tinatalo ako ng lungkot at hinagpis. Nagpakalunod ako sa alak para kahit papaano ay makalimutan ko ang masalimuot na nangyari. Hanggang sa may isang aswang na dumating sa bahay ko. Binalak ako nitong gawa ng masama at gawing biktima.
Lumaban ako hanggang napatay ko ang aswang. Lahat ng hinanakit ko sa buhay ko ay sa aswang ko itinoon. Sinisisi ko ang kalahi niya dahil sila ang pumatay sa lolo ko at kay Nancy, at simula noon ay nagising ako sa tila bangungot na nangyayari sa akin. Nagsimula akong bumangon ulit para magpatuloy sa buhay. Nag-ayos ako ng sarili at ipinagpatuloy ko ang paggawa at pagtitinda ng sorbetes. Sa unay, isa lamang akong simpleng magsusorbetes at sa gabi naman ay nagiging mabangis at matapang akong mangangatay at pumapatay ng mga aswang sa baryo namin. Ipinangako ko sa sarili ko na uubusin ko ang lahi nila para maipagiganti ko sina Lolo at Nancy. 3 taon na ang lumipas simula nang naganap yon, Kabanong. Akala ko'y ayos na ako hanggang sa magkita at magtagpong muli ang mga landas namin ni Nancy. Buhay siya, buhay na buhay. At hanggang ngayon ay hindi ko pa din alam kung paano siyang nabuhay. Nang makasama at makausap ko siyang muli ay nagkaroon na naman ng kulay ang madilim kong mundo. Isa na lang talaga ang hinihiling ko, ang bumalik ang alaala niya. Kinabukasan, maaga akong nagising dahil sa isang katok sa pinto ng bahay ko. Napagbuksan ko ang ina ni Oscar. Biglang nawala ang antok ko at tinanong ko ang sadya niya. Nang sabihin na matanda ang dahilan ng pangiistorbo niya, ay nakaramdam ako ng kaba para sa kaibigan ko. Sigurado po ba kayo? Sige po, umuwi na po kayo at ako nang bahalang maghanap sa kanya. Lumuluha na umalis ang ina ni Oscar. Ako naman ay nagbihis at tinanda ang mga armas para sa pakikipaglaban. Ayon sa ina ni Oscar, ay kahapon pa hindi umuwi ang binata. Hindi naman ito ugali na hindi umuwi dahil may sakit nga ang mga magulang niya. Nararamdaman ko na may masamang nangyari sa kanya at kailangan ako ng kaibigan ko. Inilagay ko sa bewang ang tabak at ipinasan ko ang palakol sa balikat ko. Palabas na sana ako ng pinto nang biglang sumigaw mula sa labas ng bahay si Lola Mercy. Alam kong nariyan ang apo ka! Ilabas mo siya! Pagbukas ko ng pinto ay ang nakakunot na noo at naniningkit ang mga matang nakatitig sa akin na matanda. Wala po rito si Nancy. Anong wala? Huwag mo nga akong niloloko! Kagabi hindi umuwi ang apo ko! Nanggaling ako sa mansyon ni Doña Enriqueta. Pero ang sabi niya ay umuwi na ang apo ko. Wala namang ibang pwedeng puntahan ang apo ko kung hindi ikaw lang! Bakit parang ang daming nawawala ngayon? Ano ba binubulong-bulong mo dyan? Sagutin mo ang tanong ka! Ilabas mo ang apo ka! Pero wala nga po siya rito. Kahapon ng tanghali po kami nagkita nung nagpunta ako sa mansyon. Dinala ko yung order na ipinagawa ni Doña Enriqueta na sorbetes. Hindi rin naman po siya nagpunta dito sa bahay ko kagabi. Nagsasabi ka ba ng totoo? Kahit kailan ay hindi po ako magsisinungaling sa inyo, Lola. Kung ganon, tsak na may nangyaring masama sa apo ka. Kailangan ko siyang hanapin at baka kung ano na nangyari sa kanya. Sige po, sasama po ako sa paghahanap sa kanya. Huwag na! Kaya ko na mag-isa. Baka lalo lang siyang mapahamak. Alam ko po ang pinupunto ninyo. Pero sana pagkatiwalaan niyo ako kahit ngayon lang. Nawawala rin po yung kaibigan ko si Oscar at kailangan ko rin siyang hanapin. E ano bang itinatayo mo riyan? Tara na't lumakad na tayo para hanapin silang dalawa. Hindi pwedeng kukubat-kubat tayo! Nagpatiuna ng maglakad si Lola Mercy kaya nagmamadali rin akong sumunod sa kanya. Habang tahimik kaming naglalakad, tanging mga hunin ng panggabing insekto ang maririnig sa paligid. Panay lang ang sulip ko sa matanda. Ito naman ay diretso lang na nakatingin sa nilalakaran namin. Baka ho napapagod na kayo. Ako na lang po maghahanap kina Oscar at Nancy. Hindi. Ayos lang ako at kaya ko pa. Baka ikaw ang pagod na. Pwede ka nang umuwi kung gusto mo. Hindi ko po sila pwedeng pabayaan. Matagal na katahimikan ang namayani sa pagitan naming dalawa. Tunay ngang mahal mo ang apo ko. Dati pa naman po eh. Tunay ang pag-ibig ko sa kanya. Gusto mo bang malaman kung ano ang ginawa ko para mabuhay siyang muli? Doon na tuluyang bumangon ang kuryosidad ko. Gusto ko pong malaman, Lola. Noong pinatay siya ng aswang na si Artemio, ipinasok ko siya sa loob ng bahay. Bala ko na sana siya noong ilibing pero bigla kong naalala na may tinuro sa akin ang nanay ko para bumuhay ng isang patay.
Ginamit ko ang lahat ng nalalaman ko sa ritual at orasyon na iyon. Paglipas ng 3 oras, ay nabuhay nga si Nancy. Ibig sabihin ay tagumpay ang ginawa ko, pero may nakasaad doon sa libro na kapag nabuhay ang isang patay, ay kasabay nitong mawawala ang alaala. Kaya ganoon ang nangyari sa kanya. Hindi ko inalis ang alaala niya. Kumbaga, yon ang kapalit ng muli niyang pagkabuhay. Pero bakit pilit yung inililihim kay Nancy ang lahat? Bakit ayaw niyong sabihin sa kanya ang tungkol dyan? Gaya ng sabi ko dati, natatakot ako sa sarili niyang kaligtasan. Naisip ko na mabuti na yung wala siyang naalala para hindi na niya isipin pa ang nangyari sa nakaraan niya. Tingnan mo, at tahimik naman ang buhay niya. Pero ngayon, parang gumugulo na naman ang lahat. Tingin ko, ang pagkawala niya may kinalaman sa aswang nakalahi ni Artemio. Naisip ko na yan. Kaya nga sa nakalipas na ilang taon ay hindi ko siya pinalabas ng bahay para hindi malaman ng mga aswang na buhay pa siya. Hindi ko naman din matiis na kinukulong siya sa bahay, kaya pinayagan ko na siyang lumabas. Hanggang nag-apply nga siya ng trabaho sa mansyon ni Doña Enriqueta. Nakita ko masaya siya sa ginagawa niyang trabaho, pero hindi pa rin ako naging kampante. May agam-agam pa rin ako sa dibdib ko. Kaya lang, hindi talaga natin hawak at kontrolado ang maaaring mangyari sa hinaharap. Dalangin ko na lang ngayon na sana'y ayos lang ang apo ko. Hindi ko mapapatawad ang sino mang kumuha sa kanya kapag nagkataon. Naiintindihan ko po kayo, Lola. Nang ikabubuti lang ni Nancy ang lagi niyong iniisip. Hayaan niyo, hindi tayo titigil hanggat hindi natin sila nahahanap. Nasa ganoong kaming tagpo nang bigla nang may lumagpak sa lupa. 2 aswang na nanlilisik ang mga mata at nakangisi pa sa amin. Nagkatinginan kami ni Lola Mercy. Walang salitang namutawi sa mga labi namin. Sabay naming sinugod ang 2 aswang na nakaharang sa dinaraanan namin. Lumayas kayo sa harapan namin, mga impakto! May hawak itong tungkod at nagulat pa ako nang hugutin nito ang hawak. Isa pala yung matalim na sandata na espada. Nang matamaan yun ng sinag ng araw, ay muntik pa akong masilaw. Sinugod na matanda ang isang aswang. Nakatulala ko dahil yun ang unang beses na nalaman ko na marunong palang makipaglaban na matanda. Habang nakatayo ako, ay sumugod naman ang isang aswang sa akin. Bago pa man niya ako maabutan, ay hinataw ko na ang palakol ko sa kanya. Nakaiwas ito at tumama sa lupa ang tulis ng palakol ko. Hinugot ko yun at muling pinasan sa balikat ko. Sino ba ang amo nyo? Sa susunod yung malalakas na kalahin nyo ipadala nyo. Hindi kagaya nyo ng mga lampat mahihina. Ngumisi lang ang aswang at muling sumugod sa akin. Handa na ako sa gagawin niya, kaya naman hinugot ko ang tabak ko sa bewang ko at ibinato ko sa aswang. Nasapul yun sa muka, kaya naman bumagsak yun sa lupa. Marahan akong lumapit sa nakahandusay na aswang at kinuha ang tabak ko. Nilingon ko si Lola Mercy at nakita kong hinati nito sa 3 ang katawan ng katunggaling aswang. Sa gabal pa ang mga pangit na aswang na ito! Kung kailan tayo nagmamadali, saka sila susilpat! Ano, ayos ka lang ba, iho? Opo, ayos lang po, Lola. Kayo, mukhang maayos naman. Abay, oo naman. Hindi man lang ako pinagpawisan eh. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa huminto si Lola Mercy sa isang puno ng maraming alitaptap. Lumapit ito roon na parang may kinakausap. Tumangutango pa ito. Panay naman ang lingap ko sa paligid. Wala naman akong nakikitang ibang tao o baka hindi ko lang talaga makita ang sino mang nilalang nakausap na matanda. Maraming salamat, kaibigan. Tutungo na kami roon. Muling nagpatiuna ng lakad na matanda, kaya sumunod na rin ako. Habang naglalakad ay unti-unting naging pamilyar ang lugar na nilalakaran namin. Nang makarating kami sa binibilhan namin ng yelo ni Oscar, ay marahang kumatok ang matanda. 3 mahinahong katok lang ang ginawa niya at hindi nagtagal ay lumabas si Mang Petrolino. Ano po may paglilingkod ko sa inyo? Walang emosyon na nakatitig ang matandang lalaki kay Lola Mercy. Alam ko na ikaw ang kumuha sa apo ko. Saan mo siya itinago? Mas mabuti na ilabas mo na siya. Tumawa ng nakaloloko si Mang Petronilo saka humakbang palabas sa pinto.
Wala akong tinatago rito. Baka naman nakipagtana na ang apo mo. Pagkasabi nito ay saka ito sumulyap sa akin. Ikinuyom ko ang kamao ko habang nakikipagsukatan ng titig sa matanda. Wag mo akong linlangin. Hindi ako pwede magkamali. Alam kong narito siya. Apa ka, Nancy! Alam kong nandiyan ka. Sumigaw ka naman para matulungan ka namin. Pumasok kayo sa loob at hanapin niyo ang hinahanap mong apo para malaman mo na wala siya dyan. Ay yan talagang gagawin ka. Bago ko pa mapigilan si Lola Mercy, ay nakapasok na ito sa loob ng gawaan ng yelo. Susunod sana ako pero biglang sumura ang pinto. Pinilit ko yung buksan pero parang nakalak o may malakas na puwersang nagkokontrol dito. Sinuntok at sinipa ko ang pinto pero nanatili yung sarado. Narinig ko na sumisigaw mula sa loob si Lola Mercy. Alam ko na may masamang nangyayari sa kanya. Umikot ako sa likod, baka sakali na may pinto roon na pwede kong pasukin para makapasok ako sa loob. Pinalakol ko ang padlock para bumukas ang pinto sa likod. Pagbukas ko, ay purong kadiliman ang sumalubong sa akin. Marahan akong naglakad sa loob. May mga nakita pa akong 3 pinto. Binuksan ko ang una, walang tao. Nang buksan ko ang pangalawang pinto, ay doon ko nakita sina Oscar at Nancy na nakahandusay sa sahig. Nakatali ang mga kamay nila patalikod at may nakapasak na tela sa loob ng bibig nila. Lalapit na sana ako sa kanila pero napansin kong nilakyan ako ng mga mata ni Oscar. Paglingon ko'y nakita ko ang isang aswang na nasa likod ko. Bantay siguro nila ang aswang at nagtago sa gilid ng marinig na pumasok ako. Agad kong sinuntok ang aswang. Muntik pa itong matumba pero agad ding nakabawi. Tumayo ito at muling sumugod sa akin. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Pinalakol ko siya hanggang matamaan sa dibdib. Bumagsak sa sahig kaya nakalapit na ako kina Oscar at Nancy. Inalis ko muna ang mga tela na nasa loob ng mga bibig nila. Walang yan na yan. Akala ko katapusan ko di. Muntik na kaming gawing hapunan ng mga pangit na yan. Nag-aalala ang nanay mo sa'yo. Bakit ka ba kasi napunta rito? Ay nako, maabang kwento pre. Iisipin ko pa kung paano ko paiiksi ng kwento pero alagan mo muna ako. Masakit na mga braso at kamay ko eh. Ayos ka lang ba, Joselito? Mabuti naman at dumating ka para iligtas kami. Kasama ko lola mo, pero hindi ko alam kung ayos lang ba siya. Magkalaban yata sila ni Mang Petronilo. Ano? Dalian natin. Iligtas natin ang lola ko. Nang maalis ko ang mga tali nila, ay tumakbo kami sa loob para hanapin si Lola Mercy. Nakita namin ito na nakasalampak sa sahig habang duguan. Sa harap nito ay nakatayo si Mang Petronilo. Pinapanood lang ang nakikitang naghihirap na matanda. Napayak naman si Nancy nang makitang ang tsura ng matanda. Tumakbo ito palapit sa matanda. Lumuhod at hinaplos ang mukha ni Lola Mercy. Napakasama mo! Paano mo nagawa ito sa matanda na kagaya ng lola ko? Wala kaming kasalanan sa iyo para gawin mo to sa amin! Walang kasalanan? Malaki ang kasalanan niyo sa akin. Lalong-lalo na yung lalaki na yan. Lumingon si Mang Petronilo sa akin at itinuro ako. Galit ang mababaka sa mukha nito at nagliliyab sa galit ang mga mata. Pinatay niya ang anak ko nang dahil sa iyong babae ka. Sinong anak ang tinutukoy mo? Si Artemio! Kasalanan ng anak niyo kung bakit ko siya pinatay. Buhay ang kinuha niya, kaya buhay rin ang kapalit. Kung nagpaubaya ka, hindi sana mangyayari ang lahat ng yon. Hindi ko pwedeng ipaubaya ang taong minamahal ko. Ano ka, hilo? Tutal, nandito na kayong lahat. Kaya may paghiganti ko na ang anak ko. Ang saya, hindi ba? Nagkaroon tayo bigla ng reunion. Reunionin mo ang mukha mo. Palabasin mo kami dito. Baka magaya ka lang sa anak mong namatay. Itiko mo ang bibig mo, duwag! Kagabi, kung todo magmakawa ka para mapakawalan ka. Ngayon naman napakayabang mo magsalita. Tumigil si Oscar at natili na lamang sa gilid. Patuloy pa ring umiiyak si Nancy habang si Lola Mercy ay nanatiling walang malay sa tabi nito. Hindi ako nagsalita. Mabilis akong sumugod kay Mang Petronilo. Nailaga naman ito ang pag-atake ko. Nang makalapit ako sa kanya, ay iwinasiwas ko ang hawak na palakol.
Agad naman itong sinangga ang armas ko gamit ang espada nito na gamit kanina ni Lola Mercy. Naputol ang kahoy na palakol ko kaya bumagsak yun sa sahig. Hinugot ko naman ang tabak ko sa bewang at yun naman ang gagamitin ko. Sumugod ako habang si Mang Petronilo ay panay ang ilag sa akin. Hanggang nakarating kami sa labas ng pagawaan ng yelo. Mas maganda lugar dito sa pakikipaglaban. Malamig at malawak. Dito na rin siguro kita ililibing kapag napatay kita. Ang dami mong sinasabi. Baka ikaw ang ilibing ko dyan mismo sa kinatatayuan mo. Gusto kong matakot pero mas gusto kong patayin ka gamit ang mga sarili kong kamay. Mabilis na tumakbo si Mang Petronilo palapit sa akin. Nang hatawin niya ako ng hawak niyang sandata ay isinangga ko lang ang tabak ko. Naglaban ang talim ng mga sandata namin. Nagsukatan din kami ng lakas. Makikita ang mga galit sa muscle namin sa braso habang pilit na nilalabanan ng lakas ng isa't isa. Kung inaakala mong matatalo mo ko, nagkakamali ka! Igaganti ko ang anak ko! Bumitiw ako at bahagyang lumayo sa matanda. Hinigpitan ko ang pagkakahawak sa aking tabak at inasinta ang kalaban. Hinagis ko sa kanya ang tabak ko. Nailagan nito ang sandata ko at parang bumirang na bumalik ito sa akin. Agad kong nahawakan ng tabak at muling sumugod sa nakangising matanda. Muli na namang nagdikit ang aming mga sandata. Hindi ito nakatiis at inundayan din ako ng suntok. Natamaan ako sa pisngi kaya muntikan kong mabitiwan ng tabak na hawak. Umatras ako at sumandal sa lupa. Pinunasan ko ang tumutulong dugo mula sa labi ko. Joselito, mag-iingat ka! Nagising na si Lola! Gusto ko nang umalis sa lugar na ito! Hindi ka makakaalis! Papatayin din kita! Mabilis na nakalapit si Mang Petronilo kay Nancy. Tatakbo pa sana si Nancy pero nahila na matanda ang braso nito. Sinamantala ko ang pagkakataon. Sinugod ko mula sa likod ang matandang lalaki. Ipinulupot ko ang mga braso ko sa leeg niya para mabitiwan niya si Nancy pero malakas ito. Agad akong siniko ng sunod-sunod sa tiyan at tagiliran ko. Napaubo ko at nabitiwan ko siya. Naramdaman ko ang pagguhit ng kirot sa natamaang parte ng katawan ko. Bitiwan mo ako! Nakita kong tumatakbo pasugod si Oscar. Ibinangga niya ang ulo niya sa tiyan ni Mang Petronilo. At kinaladkad dito para matumba pero nahawakan siya ng matanda at inihagis pabagsak sa lupa. Napakislot sa sakit si Oscar at namimilipitan na maluktot sa lupa. Sunod naman ay sinabunutan ni Mang Petronilo si Nancy pero nagpumilit siyang kumawala. Sa kagustuhan nitong makaalis sa kamay ng matanda ay nabitiwan siya nito at tumama ang ulo nito sa maliit na bato na nakausli sa lupa. Nancy! Kahit magtulong-tulong pa kayo, hindi niyo ako matatalo! Ako ang magwawagi ngayon! Tingin mo ba ipapayag ako matalo ngayon? Para sa lolo ko na pinatay ng anak mo, tatapusin ko na ang kasamaan mo! Umayos ako ng tayo at muling hinawakan ang aking tabak. Itinaas ko yun at sumisigaw na sumugod sa matanda. Sinalubong ako nito ng atake at nagpalitan kami ng pagsangga sa mga hawak naming armas. Nagpalitan na rin kami ng suntok. Inilabas na rin ng matanda ang totoong itsura nito bilang aswang. Ang mahaba nitong kuko ay ipinangkakalmot sa akin. Mabuti naman at naiiwasan ko. Isang maling galaw ay tiyak na masusugatan niya ako. Kahit na masakit pa ang tagiliran ko, ay tiniis ko yon para makipaglaban at maging malakas. Para sa lolo ko na biniktima ng anak mo! Para sa anak ko na pinatay mo! Nagpang-abot kaming dalawa. Tinamaan ako ng hawak niyang espada sa braso pero hindi ko yun ininda. Gumanti ako at ubod lakas ko siyang hinataw ng tabak. Natamaan siya sa gilid ng leeg. Pumulandit ang masaganang dugo mula roon at muntik nang humiwalay ang ulo niya sa leeg. Hindi maaari! Natalo mo ako! Pagkasabi ng matanda, ay wala itong buhay na napaluhod sa lupa at sa katuluyang bumagsak. Hinihingal pa ako habang nakatingin sa matanda. Alam kong tapos na ang laban. Agad kong pinuntahan si Nancy. Ginising ko ito.
Maya-maya pa'y gumagalaw na ang mga mata nito. Pagmulat niya ng mga mata ay kumunot pa ang noo nito. Jose dito, anong ginagawa ko dito? Nasaan tayo? Nagpumilit itong bumangon at iginala ang mga mata sa paligid. Ako naman ay nagtataka sa kakatuwang inaasal ni Nancy. Si Artemio, baka gawa niya ako ng masama. Tulungan mo ako. Dahan-dahan kong inaintindihan kung bakit kakaibang inaasal niya. Maluha-luha ako kabanong na lumapit sa kanya. Lumuhod ako sa harap niya at hinawakan ng dalawang kamay. Hinagkan ko ang ibabaw nun. Bakit ka umiiyak? Masaya lang ako dahil sa wakas ay bumalik na ang alaala mo. Bumalik ang alaala? Bakit? Nakalimot ba ako? Si Lola Mercy, nasaan siya? Nasa loob siya. Ligtas naman yata. Tara, puntahan natin siya. O pre, baka naman gusto mo akong alalayan. Ang sakit ng likod ko eh. Napuruan yata ako. Tinulungan ko makatayo si Oscar saka kami pumasok sa loob. Naabutan namin si Lola Mercy na nakasandal sa pader. Gising na ito at nagmamasid lang sa amin. Tapos na po ang laban, Lola. Uuwi na po tayo. Mabuti naman kung ganon. Salamat naman at ang kabutihan pa rin ang nagwagi sa huli. Tulungan ko na po kayo, La. Mukhang maayos naman ang apo ko. Bumalik na po ang alaala niya, La. Hindi ko maintindihan kung bakit yun nasabi na nawalang alaala ko. Natatandaan ko ang lahat ng ginawa ni Artemio sa akin. Ang mabuti pa, umuwi na muna tayo. Kailangan ko ipagamot tong likod ko eh. Nabalian yata ako. Saka na kayo magkwentuhan. Natawa naman kami ni Nancy dahil sa nakikitang itsura ni Oscar. Nilisan namin ang lugar at saka payapang bumalik sa aming mga tahanan. Simula naman nung balik ang alaala ni Nancy ay ang nangyari sa kasalukuyan naman ang hindi niya maalala. Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari mula sa huli niyang natatandaan hanggang sa muli naming pagkikita. Sa ngayon ay masaya na kami na nagsasama. Binigyan kami ng basbas ni Lola Mercy para magsama na sa iisang bahay. Napagkasundan din namin ni Nancy na mag-ipon muna kami saka kami magpapakasal. Lahat ng nangyari ay naging aral sa amin. Nagpapasalamat din ako dahil kami pa rin ni Nancy ang nagkatuluyan hanggang sa huli. Dito ko na po tinatapos ang aking kwento, Kabanong. Maraming salamat po sa pakikinig. Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong po uli. Nako, Happy New Year po sa inyong lahat. At salamat po sa pakikinig na kahit na meron po tayong event na araw na ito eto't nakikinig pa rin kayo sa atin. So, kung nagustuhan nyo po yung ating kwento, sa mga bago pa lang sa channel natin ay sana'y mag-subscribe po kayo, mag-comment at pindutin nyo na rin po yung like button. At kung medyo bitin po kayo, bisitahin nyo na rin po yung ibang channel natin, yung Pamela Clamil na channel natin kung saan nagkukwento po ako doon bilang si Lolo Pael at ako rin bilang Kabanong. Mag-subscribe na rin po kayo kasi konti pa lang po ang subscriber natin doon at mag-iwan na rin po kayo ng comment at pindutin ang like button. Ngayon, kung gusto nyo ng mas maganda pang channel, eto po, yung bagong-bagong channel natin na Kabanong version 2.0 kung saan meron na pong moving images doon. So meron na po kayong pinanonood habang nakikinig kayo ng magandang narration na meron na pong music and effects. O di ba mas maganda? Kaya sana po mag-subscribe rin po kagad kayo sa channel na yon para makasama kayo sa first 100,000 subscribers. At syempre, mag-comment na rin po kayo at mag-like. At para hindi po kayong mahirapan na hanapin ang mga nabanggit na channel, ilalagay po natin yan sa description o sa pin comment. Hanggang sa susunod na mga kwento, wakas! Ang sabi nila